Yun. Yun. Hello? Sige, open po kayo. Meron bang first time po akong nakita? Sige po. Huwag po kayo mahiya. Okay? Sino yung hindi pa member? Ayun, very good. Ayun, akala ko wala akong marinig na mic. Wala pala talaga. Anyway, actually, itong training po to, this is designed para po talaga sa mga hindi pa po member. Ginawa ko ito para mas magkaroon po ng realization kasi napansin ko, nung umikot ako sa Leyte and sa Samar, ang ganda nung, iba yung, ano tawag yan, yung pagtanggap ng mga attendees, audience, na habang dinidiscuss ko, ano yung nangyayari talaga ng reality ng mundo. Maaayos. May echo. Okay, ngayon, may clicker or ikaw na, Mark. Okay. Now, gumigising tayo sa isang umaga na without even asking and na-realize natin yung mga bagay-bagay sa mundong to. Parang nagtanong ba kayo bakit ang blackboard color green pero tinawag na blackboard? Nagtanong kayo? Anong sagot? Isa yan sa reason if you really want to become successful, dapat hindi kayo tumitigil sa isang bagay hanggang hindi nyo nalalaman kung ano yung sagot. Just try to imagine this. May tanong ka, okay lang sa'yo na mabuhay na hindi mo man lang malaman ang sagot. Nagtanong ka ba, sino ba talagang nauna? Itlog o manok? Dumating ka ba sa point na bakit ang building, ang tawag building kahit nakatayo na? Di ba may nakita ka, oh, yan yung building. Pero tayo na. Eh bakit tinawag siyang building kung nakatayo na? Di ba sana tinawag siyang build? Ang daming nangyayari sa mundong to na we don't even question. Even harap-harapan na sa atin, pinapamukha na parang may something na mali. Now, para hindi man lang kayo, para masagot yung mga tanong, bakit blackboard ang tawag sa green? Kasi nung unang panahon, black naman talaga po ang blackboard. As time goes by, mas maganda yung timpla sa mata ng color green na sinusulatan rather than sa color black. Kaya naging green siya na hindi na pinalitan yung tawag, kaya ang tawag pa rin ngayon blackboard. Ano yung nauna, manok or itlog? It's manok. Kasi meron ingredients, nutrients na kailangan sa itlog na hindi mabubuo kung walang manok. Kaya ang nauna, manok. Now, ang daming ganun sa buhay natin. Lahat kayo, I'm sure gusto nyong gumanda buhay, gusto nyong yumaman. But, nagtatanong ka ba bakit after a year, after 5 years, after 10 years, your life is just the same? Mahirap pa talagang yumaman? Kung mahirap yumaman, bakit ang daming ibang taong mayayaman? Hindi ka man lang ba naiinsulto na yung ibang tao nakakita mo, gaganda buhay, tapos ikaw hindi? Tapos sasabihin mo, anak ka ng Diyos? Eh di ko anak ka ng Diyos, bakit yung iba maganda nangyari, bakit sa atin hindi? Tama. Now, if you're going to realize it, may tinatawag tayong absolute truth. Ang absolute truth, hindi mo ito pwedeng i-question. Kahit ano pa ang religion mo, magbabae ka, maglalaki ka, magwapo ka, magbabait ka, maghindi, may absolute truth. Gravity. Pag tumalon ka, mahuhulog ka. Mabait ka, masama ka, mahuhulog ka, 100%. Lumapit ka sa apoy, masusunog ka, 100% kahit anong klase ka pang tao. That is absolute truth. Have you ever questioned ano ang competition ng gravity? Sa mga nag-aaral pa, naalala niyo po ba? Ano po ba ang competition ng gravity? Gaano kabilis ang isang bagay pag bumabagsak pababa? Wala man lang sa inyong nakakain. Hindi ba tinuturo sa school? 9.8. Huwag na ikaw, sumpat. Itong mga tinatawag. It's 9.8 meter per second. Tama? Naniniwala? Ito ang point ko. Sino ang nagdesisyon bakit gawing 9.8 meter per second? Ba't hindi ginawang 10? Ba't hindi ginawang 8? Ba't hindi ginawang 5? That is absolute truth. Ano ang pinaka-fastest speed?
Speed of light. Ibig sabihin, may formula ang mundo. May rules, may batas. Bakit may mga masasama ugali, yung mayaman naman? Bakit may mga mabubuting sobra, sila pa naaapi? Then you need to analyze and realize those things. Your life can change. Even start ngayon after a month, kaya ka magkaroon ng 180 degrees from sobrang wala na mag-sobrang dami. Pwede pong mangyari yun. The problem is you want to change, pero yung sa loob mo, hindi mo binabago. Yung mata natin, saan mo maaahilin tulad na gamit? Ano yan? Yung mata, flashlight. Ano pang iba? Camera. Ano pang iba? Laser. Ano yan? Laser. Laser. Ano pang iba? Hindi nyo matumbok. Mirror. Medyo malapit-lapit na. Telescope. Ito na lang. Your eyes is the projector. Kung anong nakikita mo sa labas, yun ang nasa loob mo. Hindi mahirap ang mundo, hindi ka mahina, hindi ka magaling, yun lang ang nakikita mo sa loob mo. Nandito kayo ngayon sa Ascendra, pwedeng nasa loob mo, ito yung benefit mo, nasa pioneering stage ka, pwede mong isipin na hindi mo to kaya kasi mahirap to. Ikaw ang bahala kung ano ang gagawin mo sa loob mo at yun ang magiging reflection sa labas. Then, sino dito, pag naghuhugas kayo, yung drainage, yung ano ng tubig, nilalagay nyo ng filter. Bakit siya may filter? Para hindi mahulog doon yung mga pagkain, yung mga buo-buo, para hindi maging barado. Tama? Bakit yung drainage may filter, yung mga utak natin, hindi natin nilalagyan ng filter? Ba't pinapakinggan nyo lahat ng sinasabi sa inyo? Ba't pinapanood nyo lahat ng kung ano-anong mga kailangan panoorin? Sure ba kayo na kayo ang may control sa buhay nyo? Alam niyo po ba na ang pagkain natin mismo nagsasariling desisyon sa utak natin? Kaya 100% hindi ikaw ang nagdidesisyon ng desisyon mo. Paano ko nasabi? Ilang beses ka nang nagsabing magda-diet ka. Nagdidesisyon mag-isa yung kamay mo na kumukuha ng pagkain. At nagdidesisyon na nilalagay sa bibig mo at ngumunguya ka. Ikaw ba talaga nagdesisyon? Now, we need to understand ang daming factor na nagiging decision makings natin. Ang daming factors na nagiging thinking natin. At yun ang nagiging realidad natin. Then, hindi mo kailangan kontrolin ang reality mo. Ang kailangan mong kontrolin yung pumapasok, paano mo siya babaguhin. Then, dito tayo magsisimula na kailangan nyo pong gumising. Kasi maraming taong hanggang ngayon tulog. Na, hindi ba kayo nagtataka kung gusto ng mga nasa taas natin na baguhin buhay natin? Bakit walang budget para sa mga financial literacy? Bakit mas binabudgetan ang drama? Mas binabudgetan ang balita? Bakit hindi palitan ng mas mga magiging motivated ka baguhin buhay mo? Mas baguhin mo sarili mo? Bakit hindi gano'n? Because mas madaling makontrol ang tao na tulog. Ito na lang eh. Sinabi naman sa Bible, give a man a fish, teach a man how to fish, not give them a fish. Anong ginagawa sa atin ng 4Ps? Akap, yakap, aiks. Gusto nyo ng pagbabago sa gobyerno? Yes. Gusto nyo? Yes. Ang dapat magbago, ang botante. Hindi gobyerno, botante. Ayaw mo maging corrupt ang politician, ikaw mismo ang nagtuturo maging corrupt sila. Huwag tayo dyan 1,000 lang, dito tayo 5,000. Tayo mismo. Hindi pa nauupo yung politiko, ang dami mo nang hinihingi. Now, ang Pilipino napakagaling. Hindi mahirap ang Pilipinas. We are one of the richest country. Napakaganda ng climate natin. Bakit? Wala tayong snow. Ang snow po, maganda lang yan sa picture. Pag ikaw po nakakaranas ng snow, hindi po siya nakakatuwa.
Ibig sabihin, may mga country na ang snow minsan 4 months, 8 months. Ibig sabihin, hindi sila masyado functional. Sa atin, whole year round, napakaganda ng ang Pilipinas, ng daming natural resources, ang ganda ng klima natin. Ang yaman ng Pilipinas, sinadya lang sinabi sa atin nang hindi tayo mayaman. May nagturo mag-save ng pera. Naririnig nyo to? I-save ng... Maganda po ba mag-save? Sino ang nagsabi? Have you ever questioned, may kwento pa tong nung bata tayo? Kwento ng tipaklong at ng langgam. Tama? Si langgam, araw-araw nagsusumikap, araw-araw nagtatago, nagsisave. Si tipaklong nag-i-enjoy lang ng life niya. After bumagyo, umulan, anong nangyari? Walang makain si tipaklong. In short, tinuruan tayo mag-save ng money. May iba-ibang klaseng thinking. May iba't, parang sa networking, may pang-top earner na ugali, may pang-average na ugali, at meron talagang hindi kikita na ugali sa networking. It's just common and it's the truth. Same thing din dito. Tinuruan tayo mag-save ng pera. But we don't even question kung tama ba talaga o hindi. Kasi, paano ako napakasimple kung laging logic ng ganito? 2006, atras tayo ng 20 years. 1,000 pesos na pera ko. Isi-save ko kasi maganda daw mag-save ng pera. Sabihin na natin after 20 years. After 20 years, sinave ko yung pera ko sa bangko, naging 2,000. Sa panahon ba ngayon, may magtutubo ng doble after 20 years? Pag nag-save kayo ng pera sa bangko, magkano tubo? Sabihin na lang natin 5% per annum. Ibig sabihin, sa 10 years, may 50%. Sa 20 years, may 100%. Kahit sa napaka-imposible na yan. Tanong, lumaki-lumit pera. Paano naging maliit ang 1? Ano ba mas malaki sa 1K o 2K? Ulitin ko, lumaki-lumiit. Okay. Ang tawag dito, illusion. Sa mata mo, lumaki. But on reality, 2006, ilang gasol ang kaya niyong bilhin sa loob ng 1,000? 5. Ang LPG noon, mga 135, pinaka naaalala ko ay 150, 180. Ibig sabihin, makakabili na akong 5 LPG. Eh, sinave natin yung pera kasi ang sabi, pag nag-save ka ng pera, maganda yan. Tago mo. Tinago mo yung pera, sinave mo, after 20 years, good news, doble na pera mo. Naging 2,000. Bumili ka ng LPG sa panahon ngayon, sa halagang 2,000. Ilang LPG mabibili? Magkano na ba ang LPG ngayon? 1,000 plus. Sabihin natin yung isa. Saan anggulo naging maganda mag-save? In short, you should learn to use your money paano siya mas magpapasok ng mas maraming pera sa inyo. If you're just starting, ang pinaka meron kayo na maraming time. Ang dami niyong oras. Itigil niyo lahat ng bagay na hindi nagpapasok ng pera. Gawin niyo yung lahat ng bagay na nagpapasok sa inyo ng pera. Tumigil ka na muna, i-delete mo ng Netflix sa mga nagsisimula. Wala ka dyan magagawa, hindi mo yung matatapos. Kasi ang trabaho niyan, maglagay ng bagong papanoorin. Kung hindi ka magkakaroon ng drastic change, kung hindi mo rin magkakaroon ng pagbabago mismo sa'yo. Sa mga bata pa dito, itigil nyo muna ang love life nyo. 100% istorbo yan sa pangarap nyo. Yun. Tama. Grabe ang reaction mo. Kasi, maniwala po kayo sa akin, ang mentor ko pagdating sa love life, si Roland Uy. Okay. Yun naman pala eh. Ngayon, on a serious note po, makain
kakain kasi sa oras ang love life. Kakain siya ng pera, kakain siya ng effort, mag-aaway kayo. Mabuti lang naman yan on the first 1 to 2 months. Para sobrang sweet. On the 3rd month onwards, mag-aaway din kayo. Mababad trip ka rin sa kanya. And I'm not saying naman na itigil mo yan eh. Magkaroon ka muna ng isang focus na ito lang muna ang gagawin nyo. Then after 5 years, after 10 years, pwede mo naman balikan. Madali lang, andyan lang naman yan. Hindi naman nauubos ang babae, hindi naman nauubos ang lalaki. Tama eh. Tama. Lalo na yung mga nakailang relasyon na, magsawa ka naman kung ang date nyo na lang lagi, Jollibee, McDo. Payaman ka muna para at least man lang siguro Jollibee Hong Kong naman kayo. Ngayon, you need to wake up na sinadya po tayong pinatulog. Simula elementary hanggang high school hanggang college. Huwag din po tayo magalit minsan sa magulang natin kasi lahat ng magulang, first time maging magulang. It doesn't mean na love nila tayo, tama ang tinuturo nila sa atin. Pero hindi po nila din kasalanan yon. Kasi noon, wala silang ganitong access. Ang knowledge before, galing lang sa school, galing lang sa TV, galing lang sa government. Wala kang masyadong control. What if ito mismo, nag-uusap-usap kung ano talagang ituturo lang sa atin. That's the good thing nga nagkaroon ng social media kasi nawala ng gatekeeper pagdating sa information. Okay, kaya that's the first thing, i-break nyo lahat ng nakasanayan po ninyo. Nakapunta na ba kayo sa hotel? Please lang, pumunta po kayo. Hindi kayayaman kung ang pinupuntahan mong lugar ng mahihirap. Ang kausap mo, mahihirap. Ang kinakain mo, pang mahirap. Ang pinapanood mo, ipinapanood ng mahihirap. Kaya isang araw, mahirap ka rin. Then, baliktarin nyo po lahat. Pumunta sa lugar ng mayayaman. Pumunta ka na, nagkakape ka lang naman. Example, magkape ka na lang sa Marison. Pareho lang naman 200 pesos. Iba pa view. Naiintindihan po natin? Yes. Habang na gusto mong yumaman, mahalin nyo po ang expenses. Kung ikaw yung tao na pag may bayarin, nangungoriente ka na, at takot ka dyan, 100% hindi ka yayaman. Kasi pag yumayaman kayo, dumadami kayong bayarin. Di parang sinabi mo na rin, o gilitin ko, anong inner world mo will be your outer world. Kung takot ka dito, di sinabi mo na rin na ayaw mong yumaman. Kasi pag mayaman ka, malaking bahay, naka-aircon ka. Di ba? Kaya sa iba dito sa mga haber po, hanggang kailan ka magsusulo sa hub na kwarto mo? Hanggang kailan ka magkakaroon ng solong tirahan mo? Lagi ka apply, gusto ko maging katulad mo. Nang may bayarin na, ay, takot na sa bayarin. Hindi pwedeng, you need to be offensive. Si Upline Carlo before, pag nag-uusap kami, ang nababanggit niya, takot siya pag wala siyang gastusin. Pag wala siyang gastusin, naghahanap ulit siya ng panibagong gastusin kasi doon siya mas motivated. Hindi po ba kayo naka-experience nito? Maganda naman yung kinikita mo. Nung nabayaran mo, gastusin mo, tuwan-tuwa kasi bayad ka na. Pero after few days, few weeks, bumagsak din income mo. Na pumantay din dun sa dating halos na mo. Kasi yun ang consciousness mo. Kaya ang income mo hindi lumalaki kasi consciousness mo yun. Yun ang dapat mong i-correct. Kaya nga, bigla kang kumita ng malaking pera, tuwan-tuwa ka. Maya-maya, after ilang linggo, tinext ka ng magulang mo, may bayarin, may gastusin, siningil ka bigla ng may utang sa'yo, ubos ulit pera mo. Kasi nga, yun ang consciousness mo. Paano mo babaguhin yung consciousness mo? By exposing yourself sa mas malalaking bagay ng mga pangmayaman. Kaya dapat pumunta ka sa kasa, maghanap ka na ng kotse, maghanap kang tirahan na may parking. Lahat yun, kailangan mong baguhin. Kaya nga napakaganda actually, pinakasimple gusto nyo maging top earner, i-hit nyo lahat ng lifestyle ng company. Swerte nyo nga, libre na yun eh. Swerte nyo na nga, hindi na kayo gumagawa. Way back before nung ako nag-network, ako gumagawa ng sariling promo, personal money ko pa. Tapos ikaw yung gusto ko maging katulad upline. Pero hindi ka nga man lang makasupport sa ilalim mo. Kasi laging iniisip mo, sarili mo. Pag iniisip mo lagi sarili mo, ang income mong darating,
sarili mo. Imagine mo sa akin, ba't ako lumaki ng ganito? Ang iniisip ko parang sa industry. Paano makatulong sa industry? Paano mas makatulong sa ibang tao? Imagine, because of that, binigyan ako ng blessing na para magamit ko yun dun sa goals ko. Kaya starting today, lakihan nyo po yung goal nyo. Clear ba tayo? Yes! Okay. Now, bakit maraming taong hindi nakakadiretso? It's simply because, ito, comfort zone trap. Tinuro sa atin to. Ikaw anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, maghanap ka ng trabaho para komportable ang buhay mo. Lagi natin naririnig, comfortable, comfortable, comfortable. Have you ever asked, maganda ba talaga maging komportable? Sino po ang pinapalakpakan yung mga komportable bang tao? LeBron James, Manny Pacquiao, ngayon si Alex Iyala, komportable ba sila? No! They are very competitive. Hindi naman pinapalakpan sa stage yung hindi nahirapan eh. Ang pinapalakpan sa stage yung grabe yung pinagdaanan at nalagpasan niya. Then you want to become successful but you want to have comfortable life. Comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. Walang nag-i-improve. Muscle, kailan lumalaki ang muscle? Kailangan basagin, kailangan masaktan para lumaki. The same with you. Masyado lang kayong iyakin. Masyado kayong gusto, lalo pa sa generation ngayon. Kami po yung generation na naglalaro ka sa labas, nadapa ka, nasugatan ka na, pag uwi mo ng bahay, may bonus ka pang palo. Naranasan nyo bang lumilipad na eraser ni madam na tumatama na lang bigla sa mukha mo? Diba, papatayuin ka sa harapan, gaganuin kamay mo, papaluin ka pa ng stick hanggang kulang-kula na yung kamay mo. Yun ang dinaanan din namin. But because of that, doon kami naging matibay. Kaya you should learn to love being uncomfortable. Kasi nandun yung growth. Ano yung uncomfortable? Oo nga, kumikita ka 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Hanggang kailan mo gagawin isang linggo yan? Hanggang kailan mo gagawin isang araw yan? Sa mga full-timer po, ipapaalala ko sa inyo, hindi kayo nag-networking para magbayad ng mga payables nyo. Huwag po kayong batuwa dahil nakapagbayad ka. Ay, salamat, nakabayad na ako ng pang-ulam ko, nakabayad ng pang-kuryente. Grabe ka naman, ganyan lang ba kababa ang presyo mo sa sarili mo? Nag-network ka para magbayad ng bayarin? Ang pagkakaalam ko, nag-network ka kasi gusto mo makapunta ng iba't ibang bansa, gusto mo magkaroon ng sasakyan, gusto mo magkaroon ng malaking grupo. Yun ang pagkakaalam ko. Then what happened? Ang networking 4 years, dapat it's either mayaman ka or napakayaman. Kung 5 taon ka na, 10 taon ka na, hindi ka pa kumikita ng sobrang laki, ano yung problema? Ano yung kulang? It's simply, okay lang kasi sa'yo na gumising ka na ganyan buhay mo. Kaya starting today, magkaroon ka ng mas malaki pa sa mga hindi ako. Parang ito. Tingin mo, maganda bang puno to? Yes! Ako hindi. Sa mga 10 years old ng networker dito, ikaw dapat nagpapapuno dito. Mag-isa ka lang, pinupuno mo to ng grupo mo. This is being comfortable kasi punong-puno, tingnan. Dapat meron ni isa sa inyo naglalakas ng loob. At ako pupuno ng buong grupong yan at gusto ko exclusive ko lang. That is being uncomfortable. Yun ang dapat na ginagawa po ninyo. Networking career, I started networking 2003. Anong taon tayo, Chuck, Astrodome? Sorry. 11, 12, baka ganyan. 11 ba? 2011 or 2010? 10 ang pinakauna natin. Oh. Nag-join ako 2003 after 7 years. Nakapag-albay Astrodome. More than 2,500 attendees. Sa mga iba naman po dito, since maraming luma naman dito, since doon ko madadaanan yung topic natin, what's stopping you to do that? Hindi ako naniniwala, huwag mo sabihin magaling ako. Magaling lang kasi tingin ko sa sarili ko. Then what's stopping you na tingnan na magaling ka rin? What's
What's stopping you na magsabi na ikaw naman ang next na magbe-break ng records? Yabang lang naman ang kapital namin noon. Naalala ko, ako, si Jackie, si Elma, nasa harapan kami ng Albay Astrodome habang umiinom kami. Pare, pupunuin natin yan. Anong meron sa amin? Motor, tig-isa. Wala kaming kotse. Lakas ng loob, meron. Then it happened. Anong kinakatakot nyo? Ang tagal nyo nang nabuhay sa mundo to. Ang dami mo nang pinagdaanan. Then what's stopping you na mas magkaroon ng mas malaking goal? Hindi mo naman ikakamatay yun. Hindi naman ibig sabihin na nangarap ka ng malaki. Kami, nangarap kami ng malaki. Gusto namin kumita ng malaki. May buhay pa rin naman kami. Nakakapag-dota kami gabi-gabi. Nakakapag-inom kami gabi-gabi. Nakaka-basketball kami. Nagagawa pa rin naman namin yung ginagawa ng normal ng tao. Ang pagkakaiba lang, mas malaki lang yung pangarap namin. Pag mas malaki ang pangarap mo, mas malaki ang magiging trabaho mo, ibibigay din sa iyo ng mundo yung kailangan mo. Kasi yun ang absolute truth. Sa mga nagsasaranggola sa probinsya, pag gusto mong humangin, anong gagawin mo? Humahangin? 100%? Ibig sabihin, kung gaano paliit lang naman yung sinabi mo. Tapos babalik. Bakit puro negative ang nilalabas mo sa bibig mo? Hindi ganyan kaya, swerte nila, siguro kasi ganito. Bakit? Ba't hindi mo sabihin kaya mo? Kung kaya nila, kaya mo. Magtaka ka pag kami, 5 kamay namin, 10 mata namin, doon ka na magtaka na hindi ko yung kaya at yung ginagawa. Pare-pareho tayo ng kamay, ng paa. Pare-pareho tayo natutulog, napapagod, umiiyak, nasasapan. We're just the same. Ang pagkakaiba lang, ano ang ginagawa namin after that? Pag nasaktan ka, mas lalo kang tumibay. Pag nag-doubt sa'yo sila, lalo mong galingan. Pag pinapanood ka nila, pinag-uusapan ka, galingan mo, lalo ang daming nanonood sa'yo. Bakit kailangan maging grabe, wala silang tiwala sa akin? Hayaan mo. Kumbinsihin mo sila na magkatiwala sila dahil nakita mismo nila na kaya mo. Sa mundong to, hindi pinapalakpakan ng iyakin. Kahit anong drama mo sa buhay mo, tingin mo, pagdrama ka ng pagdrama, pagdating ng oras, lalayuan ka tuloy ng mga taong nakapalibot sa'yo. Simple lang pag tama ang energy mo, dumadami ka. Pag mali ang energy mo, kumukonti ka. Kaya sa mga upline, sa mga leaders na nandito, yun ang maging reference point nyo. Pag dumadami ka ng dumadami, nasa tama kang energy. Pag umuunti ka ng umuunti, may mali sa energy mo. Pag steady ka naman, mag-improve ka na para tuloy-tuloy pa lalong lumaki. By giving your leaders responsibilities, dun po sila nag-grow. Di ba sabi ni Spider-Man, with great powers comes great responsibility. Sa totoong buhay, with great responsibility comes great powers. Kaya nga, ang panganay na anak, mas mabilis mag-mature kaysa dun sa bunso kasi alam ng panganay na may kapatid akong maliit na mag-aalaga ako sa batang to. Ano yun? Okay. Nagugulat naman ako sa reaction niya. Okay, now, sunod, people stay average because they do the average na ginagawa ng mga tao. Nakikiusap sila sa average na tao, pinapanood nila yung pinapanood ng average na tao. Ang kinakain nila, kinakain ng average na tao. Hindi magbabago ka kung ang ginagawa mo palagi, yun yung nasa rules. Sabi nila ni Picasso, learn the rules and break them like an artist. Nung tinanong ko yung mentor ko, sabi ko, upline, paano po ba maging top earner? Sabi niya, dapat may 3 kang kausap isang araw. Simula ng kinabukasan ng kausap ko presentation, 6 na presentation isang araw. Sa inyo, sinabihan magkaroon ng kausap na 5. Sinubukang gawing isang araw. Sinubukang gawing pangalawang araw. Tumuloy, nag-adjust, naging 3 na lang ang kaya. Naging 1 na lang ang kaya. Worse, after a week, tumigil na. You see, paano ang mindset na meron sa inyo? Bakit gustong-gusto mo gumanon, hindi ka makaganon? It's simply because you're not doing yung things na dapat gawin para ka gumanon.
Dati kami nila Jackie, pag kulang kami sa kota namin kausap, kung sino na lang ang makita namin. Pag ayun namin, nakita mo yung babae, lapitan mo, lalapitan yung kakausapin. Kasi may kota kami. Sa inyo, nasaan? Puro reason. Wala kasi ako pa-boosting, na-block kasi yung Facebook ko. Ang daming rason. Na-block ang Facebook mo, lumabas ka. Maghanap ka ng mga kasalubong, mga kasalubong mo, yun ang recruitin mo. May kota ako dati, kulang na lang ng isa. Umuwi na ako ng bahay gabing-gabi na isa kulang ko. Lumilingon-lingon ako, nalingonan ko yung aso namin. Paglingon ko, lumingon din. Sabi ko, may pangarap ka ba? Kailangan ko lang ng isa pang presentation. Commitment. Sa inyo, hindi magawa, nahirapan na, wala na. Magmumukol sa gilid, ba't kaya walang nangyayari sa akin? Ituloy-tuloy mo yan, may mangyayari. Be responsible na kung ano ang nangyayari sa'yo, hindi ibang tao ang may kagagawan kung hindi ikaw. Naloloko ka ng paulit-ulit, hindi nagpapaloko ka ng paulit-ulit. Yung karelasyon mo, sinasaktan ka, ikaw ang nananakit sa sarili mo kasi ba't hindi mo pa yun i-dispose? That's life. Hindi ka pwedeng magbibigyan ng bago kung hindi mo nililet go yung luma. Kaya nga hindi ka kumikita ng milyon kasi yung barya hanggang ngayon hawak-hawak mo. Di ba, Lan? Sir, walang tingnan mo. Pag ano lang. Kaya wala na sa Manila, bumalik na naman dito. Okay. Dito nagdi-network. Ano? Okay. Being busy versus... Ba't ka kasi dyan ganaw? Okay. Being busy versus productive. Pinakatitingnan nyo lang po palagi, outcome. Hindi pa schedule ka lang. Hindi. Dumadami ka ba? Dumadami ba? Ito na lang ng ganito. Kung simula nung nag-ascendra at hanggang ngayon, umaaten ka at mag-isa ka, kilabutan ka naman, kailan ka dadami? Ang bihira yan. Motivate ka. Ang galing ng training. Ang galing ng training. Ikaw magaling, ba't walang pagbabago sa'yo? May iba naman ganito, grabe yung training, paulit-ulit. Kasi yung training hindi naman para sa'yo na. Dapat kung may mga bit-bit ka, yung mga bit-bit mo, motivated, pati ikaw motivated. Naalala ko dati Leader Summit, may dala-dala kami 40 attendees, yung 40 kakanunan. Pati ikaw nagkaganon, grabe, baliw na baliw sila. Di ba pag baliw yung grupo mo, baliw ka rin. Di subukan pag mag-isa ka, talagang mababaliw ka rin. Diba? Kaya, always tingnan nyo yung end results. Dapat ang problema nyo po nagbabago. From dati naghanap ka ng haber, dapat naghanap ka na ng apartment. From dati, ikaw yung attendee, so sunod dapat ikaw ng organizer. From ikaw na organizer, dapat ikaw na yung nagtitrain. Dapat ganoon. Hindi, kung taon ka na laging yan pa rin ang role mo, umaattend dito at nababaliw ka, you're doing it wrong. Dapat nangangarap ka rin na tingnan mo sino ba nag-organize ng ganito. O tinitingnan mo kami na speaker na sa susunod, ganyan din ako. Yan din ang... Kami nila Jackie, nila naalala ko dati, attend kami ng Manila. Training, yung mga mentors namin. That time, yung kumpanya may produktong mga damit. So sobrang baliw namin, yung damit na suot, bumili din kami. Pag uwi namin dito, sabi ko, grabe Jackie, nung suot to nila mentor, ang gaganda, ang pupugi nila tingnan. Ba't nung suot natin mukha tayong basura? Pero ganun kami kabaliw. Kung paano sila magsalita, gagayahin namin kung anong itsura. Ang tanong nga, sino si mentor to? Si mentor to, si mentor. O, ikaw si ganito, ikaw si ganito. Ganun kami kabaliw. Ang bilis ng learning, matutunan sa Manila pag uwi. Nasa Manila ako, dininer ako ng upline. Kain kami, may mga ibang leaders na kasama. Binabaliw, nagkukwento. Sobrang kong kabaliw pag uwi dito, pakain din ako. Kaya lang, turo-turo lang kami. Nasa Akong's Lugaw kami nandun. Kami nilang Jackie, polo shirt, may mga tachikis pa kaming dala-dala. Nakabalat kaming matatulis. Lakad kami dun. Kain kami sa Akong. Order pa namin with egg lang kasi hindi namin kaya yung special. Pero
Ang pinag-uusapan na namin, pangarap. Ang pakiramdam na namin that time, top earner na kami. Imagine mo, kakain ka sa turo-turo, yung mga lugawan, tapos yung itsura mo, nakapolo, ano ka, yung, ano ba tawag sa ganun? Polo. Ano ba tawag sa dito? Polo shirt. Yung polo na butunes kompleto, di ba? Tapos may attache case ka. Tapos nakabalat ka. Imagine mo ganun itsura mo, tapos kumakain ka, tapos ang order mo pa, with egg lang po. Hindi ang kunin namin, special po ba? Sabi, hindi, with egg lang. Kasi nga, benching ko ata ang lugaw na special, kaya na mga 16 pesos lang. Kahit yun ang kinakain namin, ang pakiramdam namin, mayaman kami. May meeting kami, tila Elman, tapos may mga ibang darating na late. O bakit ka late? Kasi naplatan ako, yung kotse ko naplat. O ikaw bakit ka late? Eh kasi yung kotse ko nasa kasa. Ganon kami mag-usap. Pero ang totoo, kaya na-late yung kasama namin kasi naglakad galing Deraga, papuntang doon sa Sicilya. Wala pa naman kaming kotse, pero ganon na kami magkwentuhan. Imagine mo, walang kotse, i-reason, kasi mas maganda pakinggan sa tenga. Yes, ang rason mo, nahirapan ka, na-late ka kasi naglakad ka. Ayaw namin ng ganun, ayaw namin ng negative na pinag-uusapan. Bawal sa amin yan. Dapat laging positive at maganda sa tenga. Okay? Sunod, ito na po. Kung ano ang nangyayari sa inyo, sa grupo mo, sa lahat, sino may kagagawan? Ikaw. Being responsible enough, mas dun ang growth nang gagaling. Pag lagi kang naninisi, walang growth. Lagi na lang may kasalanan sila. Eh ano ikaw? Sa inyo, sa mga na-handle ko naman sa pag-network, di ba, lagi kong sinasabi, ang problema, pasa nyo sa akin, ako magsusolusyon. Kailan mo rin gagawin yun sa ilalim? Kasi nandun ang pinaka-growth nun, na kung ikaw magkakaroon ng responsibility sa lahat ng nangyayari, mas madali. Wala kang ma-prospect sa online, ba't hindi ka mag-offline? Wala kang pera, ba't hindi ka magbenta ng product para magkapera ka? Wala kang ibebenta ng product, ba't hindi ka manghiram sa mga kasamahan mo? Mag-ex-deal kayo, pahiram ako ng product, bigyan kita ng percentage na kikitain ko, tapos balik ko sa iyo yung ano. Ang daming reason kung doon kayo magpo-focus. At ang dami din excuses kung doon din kayo magpo-focus. The choice is always yours. Where attention goes, the energy flows. Kaya, mamimili lang po kayo dyan sa dalawa, anong mas gusto nyo palagi? Laging wala kang alam, wala kang kasalanan, or ikaw ang merong responsibility sa lahat. Then if you're going to do yung pangalawa, dun magbabago talaga buhay nyo. We started sa pag-network, walang office sa Bicol. Being the upline, ako lumuwas pa Manila. Darating ako, aalis ako dito mga 12 ng gabi. Darating ako sa Manila ng mga 9 ng umaga. Bibili ng products, a-attend training, mga alas 11 ng gabi, balik ulit ng Manila. That is responsibility. Kasi gusto ko mas maging comfortable yung handle kong group, kaya ako na yung kaya kong gawin, ako nagagawa. Sunod, the cost of staying the same. Sino dito ang gusto nila na this year magkaroon kayo ng drastic change sa networks mo ninyo? Sino po dito ang gustong kumita ng 6 figures? Doon muna tayo mag-start. Ngayong taon na to na magmamonthly kang 6 figures, sino ang gusto? Kung hindi ka pa po nag 6 figures at gusto mo mag 6 figures, simple lang, may dapat kayong baguhin. Ang pinaka dapat yung baguhin, work ethics, yun lang naman. Sa work ethics nyo, ibabagsak nyo dyan lahat. Hindi kailangan maging magaling ka para ka magkaroon ng maraming kausap. Kailangan marami mo ng kausap bago ka gumaling. Hindi totoo na sa networking, kailangan mo ng magandang cellphone, kailangan magandang itsura, kailangan magandang gadget kung ano man para kumita ng marami. Hindi totoo yan. Kailangan ikaw muna magdesisyon na magaling ka. Damihan mo kausap mo, sa daming kausap mong gagaling ka. Sa dami mong kausap at gumagaling ka, magkakapera ka. Sa dami ng pera, mabibili mo yung gusto mo. In short, kailangan lang magsimula yung desisyon na gusto mong gawin ito. Now, ano yung rate? Simple lang, ma-realize nyo po na ang buhay is just a game. Ang mundo natin, ang absolute truth,
Pag gusto nyo ang isang bagay, hindi siya ibibigay sa inyo. Bakit? That is negative energy. Kasi gustong, ibig sabihin wala siya pa sa'yo. Then, paano siya gagaan? Paano mas magiging madali makuha mo lahat? Accept that we are just playing games. Ang pag-network nyo, gawin nyo siyang parang naglalaro. Pag naglalaro kayo ng games, pag namatay kayo, nagdadrama ka ba? Umiiyak ka ba? Anong gagawin mo? Ulit. Ang tawag nga dito, Super Mario Effect. Di ba sa Super Mario, pag naglalaro ka, pag punta ka dito ako namatay, ibabalik ako sa umpisa. Pag malapit na kung saan ako namatay, di ba, iingat na ako. Di ba gagalingan ko na talagang hindi na ulit ako mamatay para makalagpas ako? Yun din ang gawin nyo. Kung saan kayo nadadapa, pag nandun na kayo ulit, ayusin nyo, galingan nyo para hindi ka na madapa. Ang naglalaro, hindi masyadong napapagod. Kasi, ang positive energy, para kung mas maintindihan po ninyo, gigising tayo sa isang araw, gumigising tayo na meron kang 100% energy. Galing to sa natulog ka. You need to consume it every day. Pag ang ginagawa mong masaya ka, matagal siyang maubos. Pag ang ginagawa mo negative, mas mabilis itong mag-consume. Hindi mo napansin yung pagkagising mo sa maga, wala ka naman problema. Nakakasalubong mo yung napaka-drama mong kaibigan. Nagkwento ng drama niya sa buhay. Pag hiwalay nyo, parang pati ikaw may problema ka na rin. Tama? Yes. Then, namimili tayo kung paano natin ito uubusin. Pag ginagawa mo yung bagay na hindi mo gusto, madali siyang maubos. Pag ginagawa mo yung bagay na gusto mo, matagal siyang maubos. In short, you need to force yourself na mahalin mo ang craft na ginagawa mo. Ulitin ko, I'm using the word force. Pilitin mo. Nung nag-network ako, gusto ko ba ng public speaking? Of course, hindi. Nag-aral ako sa school, ni ayaw kong tumatayo sa harapan ng mga kaklase ko. Tapos tingin mo gugustuhin ko to? Ang nakasanayan ko, ibang mundo, ibang industriya, totally different sa pag-network. But I need to change. Bakit? Kasi ibang mundo to, ibang laro to. Hindi ibig sabihin nagba-volleyball ka, magaling ka sa volleyball. Yung rules ng volleyball, dadali mo sa basketball. Pag hindi ka nag-adjust, hindi ka mananalo. Now, 100%, pagkatapos ng gabi, may natirang 30%. Ano nangyayari? Yung tao na laging may natitirang energy bago matapos ang gabi, sila yung mga madadramang tao. Bakit ka madrama? Kasi nga, buong hapon, hindi mo naubos, may energy kang dapat iubusin, nakaupo ka na, nakatungangan ka sa bahay mo, saan pupunta tong energy to? Utak mo. Saan niya mas madaling maubos to? Sa mga negative na iisipin. Kaya ang tao na tamad, sila ang mga madadrama. Ang taong masisipag, paano ka masasabing masipag ka? Pag dumikit ang katawan mo sa kama mo, tulog ka na. Magsipag ka nung araw na yun. Pag ikaw yung tipong tao na kaiga ka na, paikot-ikot ka pa, tagal mo pa bago makatulog, hindi mo nagamit ng maayos. Kaya kailangan laging ubos yan. Now, paano mo iisip na parang laro lang? Don't be so serious sa mga nangyayari sa inyo. Yung pera nyo na nawala, iiyakan mo ba yan? Or isipin mo lang na parang laro, nawala, galingan ko lang sa susunod, para maraming pera ulit bumalik. May mga downline kang nawala, isipin mo na lang na ano ba yung lesson tinuturo sa'yo, bakit sila umalis? Try also to talk to them, ba't ka umalis? Ano kaya tingin mo ginawa ko para hindi ka umalis? Doon ka na mas matututo, doon ka mag-i-improve. Huwag niyong iwasan ang mali kasi ang mali is the greatest teacher. Mas may emotion, mas nare-recall natin. Kaya dito, everyday, kung naka-stick na ang mga schedule nyo, much better. Ano yung mga hack? Unang hack, dapat mabago ang program po ninyo. Pag nabago ang program nyo, hindi na siya nagko-consume masyado ng oras. Parang ito, ay hindi siya nagko-consume ng energy. Nagtututbrush kayo.
masama man o maganda man yung araw mo. Tama? Kahit pagod na pagod ka, toothbrush ka pa rin. Yun ang nasa program mo na. Ang program, hindi ka na masyadong nag-iisip, hindi to nagko-consume ng maraming energy. Kaya nga mga lalaki, kahit lasing, kaya mag-drive pa uwi. Nung naglalakad, susuray-suray, nung nasa kotse, nakapag-drive pa uwi. Pagkagising, di maalala paano siya umuwi. It's because ang gumagana na nun, yung program mo. The sad reality po sa ating lahat, may program na pong tumatakbo sa atin. Ito, paano tayo pinalaki ng magulang natin, paano tayo tinuruan, so on and so forth. Then, ang program mo dapat baguhin to. Kasi pag hindi nyo to binago, kahit anong gawin nyo, bumabalik ka. Kaya nga doon pumapasok ang mentor. Kaya dapat sa inyo sa susunod, pag may ganitong training, pakiusap naman, gisingin nyo mga sarili nyo. Kasi nadadamay nyo na ako. Kada lingon ko. Lingon ako dito lumalaya, gumagana. Di ba? Huwag kang lalaban sa ganitong klaseng training na antok ka. Sayang naman namang ituturo sa'yo. Hindi naman araw-araw tayo magkikita. Kaya kami dati, nilalaban, may baong kaming nagraya, yung color red, para talagang gising na gising ka sa anghang. Di ba? O minsan yung mga aasim, para gising talaga kayo. Kaya, yun naman ang sa akin, na sa susunod, pag may training, please lang po ha, matulog ng maayos. Huwag naman lumaban dito na wala pa kayong tulog. Kasi sayang din, di rin yan papasok sa utak po ninyo. Okay? Now, balik tayo dito. Mas maganda, meron kayong task na gagawin everyday at non-negotiable siya. Pag sinabing non-negotiable, hindi pwedeng hindi nyo magagawa. Kasi dun mag-start ang discipline nyo, dun mag-start ang reprogramming nyo, dun mag-start ang changes ng income nyo. Pag ang lagi ka na lang na okay lang, na hindi ko nagagawa yung mga ginagawa ko, sad part is hindi talaga magbabago buhay mo. Kaya kung gusto niyo po within this year, magkaroon ka ng 180 degree changes sa life mo, sundin niyo po itong mga tinuturo ko sa inyo. Kasi, try to imagine, kung hindi ako naglakas ng loob, anong buhay kaya meron ako hanggang ngayon? Maybe walang opisinang doon. Maybe baka hanggang ngayon, kami nila Roland, Jackie, puro lang inom. Maybe hanggang ngayon, namamasada ako ng jeep. Imagine mo kung hindi ako nagbago at hindi ako naglakas ng loob at hindi ako nagtiwala, walang Joseph din sa industriya. Nagsimula lang. Nakukwento ko to sa inyo, ano sabi ko, darating ang time. Kasi sabi sa akin, huwag tumigil ka na dyan, iho, sa pag-networking mo. Taga-Bicol ba? Hindi taga-Bicol lahat. Tumigil ka na sa pag-networking mo kasi wala pang Bicolano na kumita ng malaki sa networking. Kung ikaw average, ano maiisip mo? Ay, tama nga siya. Oo, atigil na. Eh, makulit ako. Ano nasa utak ko? Good! Kung wala pang nakakagawa sa Bicol, ako ang unang gagawa. Kaya nga may panibago ko. Tapos na po yung trono ko sa industriya bilang distributor. Open po ngayon yung upuan. Sino ang susunod? After June, nagkaroon ng Dapiton, nagkaroon ng J-Lim, sinong sunod? Hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung nasaan, kung anong kumpanya, kung nandito ba sa Ascendra or nandito ngayon sa loob ng kwartong to. Hindi ko alam. Kayo ang magdidesisyon ng every single moment ng life nyo. Kasi ang pag-asenso, hindi naman yan isahan na decision. Ako apply next. Ang tanong, kaya ko bang sabihin next kung durog na durog ka na? Walang-wala ka ng grupo, wala ka ng makaya, I'm next! Yes, kaya! Hindi nakikita ang sukatan ng galing mo sa favorable ng environment. Dapat nandun ka sa hindi favorable. Okay? Sunod, you need to dream big. Kasi tinuruan lang tayo na maging limited ang pangarap natin. Hindi po ba kayo na iinsulto na may mga tao na ang gaganda ng buhay and yet ikaw ganyan? Dapat masaktan po kayo. Actually, mandiri kayo sa sitwasyon mo. Mandiri na to the point na ayaw mo nang balikan.
May nagtanong sa akin, ba't ang sipag-sipag mo? Sabi ko, okay nang nagsisipag. Basta tuloy-tuloy kumikita. Kesa magsisipag ka kasi wala ka nang kinikita. Wala kayong choice. Magsisipag pa rin kayo habang nabubuhay kayo sa mundong to. Mamili ka na lang. Nagsisipag ka kasi may bago kang pangarap o nagsisipag ka kasi ubus na yung lahat ng dating mong resulta. The choice is always yours. Mas masarap magsipag na may pantawag ka. Masarap magsipag na may pamasahe ka papunta. Masarap magsipag na kaya mong gawin lahat ng gusto mo kasi hindi mo problema pera. Ayoko nang maranasan dati na may pupuntaan akong prospeko, wala akong panggasolina ng motor. Kailangan pang dumiskarte. Buti na nakaupo ako sa bahay. Hindi pwedeng nagka-cancel ako ng schedule. Hindi pwede. Pagtingin ko nakita ko si Gilbert. Liga nga niyo. Pero min mo ako 100. 1,000 pera. Walang barya. Nakakainit ang ulo. Eh, si Gilbert. Pagkabigay sa akin, yes, may 100 ako. Pag-gasolina ako. Trabaho na naman ako. Gawa ka ng paraan. Kaya sabi ko, iyakin lang kayo. Kung kami dumadaan sa dinadaanan mo, tatawanan lang namin yan. Mumutor kami galing Sorsogon, mauubos na. Hindi kami nakapag-gasolina sa Sorsogon kasi sararado na. Yung pagpa-uwi, pababa na yung motor, ipapatayin mo. Papatayin mo, gaganong-ganon. Parang umaba-haba yung nakabuti ng pagbaba na, titigil na, start mo naman, abante ka na naman. Imagine mo yun. Habang dinadaanan na yun, masaya lang kami. Anong gagawin mo at JJ? Parang mga batang naglalaro lang. Yan eh. Kung ano man pinagdadaanan niyo, for sure dinaanan namin yan. Pero, from the world, it's a dinaanan lang namin, di namin tinambayan. Hanggang kailan ka nabibitin sa pera? Hanggang kailan pagbayarin na ng hub nyo, kinakabahan ka na? Pag tinetext ka na ng team leader nyo, kinakabahan ka. Hanggang kailan yan? Kailan mo gusto na mag-iba naman yung iba? Ito may bayarin, buno ko na ng 6 months. Ang sarap ako. Nagawa ko dati, bayad ako sa kotse ko for 2 years. Kasi inuhulugan ko yon 5 years ata yung coaching yon, nahulugan. 2 years bayad na ako. Ang sarap gumising na January pa lang, bayad ka na sa lahat ng payables ng buong taon. Iba, ang gising mo parang hindi tatabla ng bala eh. Kaya, subukan nyo, nagawa nyo, from hindi nakakapagbayad, nakakapagbayad, subukan naman mag-advance ng 1 month. Subukan mag-advance ng 2 months. Subukan naman mag-iba. Doon kayo mas lalang may inspire na baguhin buhay nyo kasi ramdam nyo yung pagbabago. Yes. Clear po ba tayo? Yes. Kaya, dream bigger. We're not designed here to stay the same. Nandito po tayo para mas ma-achieve nyo yung mas malaki pang kaya nyong gawin. Kasi, imagine nyo, from kumakain kami dito sa may kay Mang Jun sa Albay, ang budget ko 15 pesos, 3 rice, 3 kasang rice that time, 3 rice, 1 perasong barbecue. O yun ang pagkain ko, 15 pesos na yun. Hanggang nandun kami sa Venice, Italy, isang meal namin, umabot ng mga 12 meal. Kumakain kami, habang kumakain, umu-order. Tapos nung kinocompute ko yung euro to peso, sabi ko, nasa 12 mil yung pagkain ko pa lang. Iba pa yung pagkain ng iba. Try to imagine that kind of life na from 15 pesos na pagkain hanggang kaya mong kumain ng mga 12,000 pesos per meal. Imagine mo yung mag-shopping ka nang hindi mo tinitingnan ng price. Pupunta ka ng iba't ibang bansa nang hindi ka malang mag-iisip. Hindi naman malayo ang dulot. Alam niyo po ba from Philippines to US is just 12 hours. Kaya nagiging matagal kasi nag-iipon ng pamasahe. Ibig sabihin, kaya lumalayo ang isang bagay, hindi dahil sa malayo, wala ka lang pera. Kasi kung may pera, kahit ngayon mismo, pwede kang umalis kung saan mo gusto. Di ba? You need to love what you do. Ako, gaano ko kamahal ang network? Pinipigilan na ako magsipag. Hindi ko makalimutan one time na aksidente ako dito sa doon sila nagbabasketball. Na ako dito, ano yun? Semento. Hindi ko na magalaw to. Tapos, sila Dinard, sila Tin, sabi sa akin, ayan, magbakasyon ka na kasi, hindi ka kasi nagbabakasyon. Sabi ko, oo nga, parang pinagpapahinga nga talaga ako. Pagdating sa bahay, mga 10 minutes na upo, na boring. Nawakan ko cellphone ko, kaya pa naman pala tumawag, pwede pa tumawag. Tapos nakaka-text pa ako, nilalagay ko sa mesa ko, gumagalaw ko, nakaka-text pa ako. Sabi ko, kaya pa, trabaho na naman ako.
Ganun kabilis. Hanggang gumagalaw daliri ko, kaya akong magtatrabaho because I love what I do. Kung pipilitin nyo na nagdi-network kayo, hindi po kayo makakalayo kasi stress kayo na nagdi-network. Ay, may meeting na naman si Upline. Ayan, may training na naman. Visit naman ang prospect na to. Imbis nagpapahinga, kakausapin na naman. Tumigil ka na lang sa ginagawa. Maghanap ka ng ibang gagawin mo na labo. Nagsasayang ka ng oras. Na pag may prospect ka, kasi para ako dati nung namamasada ako ng jeep, pag may nakita akong pasero, tuwa ako, bakit? Pera yan eh. Tuwing sumasakay yan, paningin ko dyan pera. Kaya nang nagde-network ako, tuwing may schedule ako, paningin ko dyan pera. Eh bakit aayawan mo ang schedule kung yun ang nagpapasok sa'yo ng pera? Tama. Diba, mali ang logic mo, disaligned ang utak mo. Ang dami mong downline, ang sakit sa ulo, maging masaya ka. May downline ka. Anong gusto mo? Walang sakit ng ulo kasi wala kang downline. Diba? You need to be clear. Pag na-convert nyo ang pag-network nyo na para lang kayo naglalaro, magugulat kayo sa sobrang bilis ng changes. Itong lahat ng diniscuss ko, gawin mo lang itong ngayon ng buong August na to. For sure, magiging 100% ibang-iba ang August mo. Pag nagusto mo ng sobra ituloy-tuloy mo, magugulat ka na lang dyan, ang layo mo na sa mga ibang kasabayan. Okay, sunod. You can only achieve what you can imagine. Ilang taong ka na? Nakikita mo bang ikaw yung magiging top earner ng teens dito sa Ascendra? Kailan mo siya nakikita? Okay. Now, yung sinabi niyang pagdating ng oras na now niya nakikita, dudugtong naman yan dapat, kung ikaw yung top earner, dapat ikaw yung pinakamasipag. Ikaw dapat pinakamagaling. Ikaw dapat hindi siya nagtatapos sa gusto mo lang. Dapat decision siya every single moment na parang ipapaalala mo palagi, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Para ibibigay sa'yo. Kasi pag nagkaroon ka ng bagong goal, for sure, may bagong problemang darating. Ang hindi natin na-appreciate yung problema. Ang gusto lang natin, yung ganda. Pero hindi mo naisip, kailangan dumating yung mali para magkaroon ka ng learning na magagamit mo yun para makuha mo yung gusto mo. Kaya, kung na-appreciate nyo ang liwanag, i-appreciate nyo rin yung dilim. Kung na-appreciate nyo yung sarap, i-appreciate nyo rin yung hirap. Kasi lahat yan, part po siya ng formula para ka maging successful. Sunod. Kailangan nyo ma-break yung mga limits nyo sa life. Ito yung minsan, sa mga hindi pa ako masyado kilala, akala nila nagtitrip ako. Kasi I always love nagpagawa sa inyo yung bagay na hindi nyo gusto. Kung takot ka sa heights, ilalagay kita sa mga rides. Kung takot ka kumain sa gulay, papakainin kita. Hindi ko pa naranasan uminom, papainumin kita. Lahat ng hindi ka komportable, yun ang ipapagawa ko sa'yo. Hindi yun pang titrip. It is breaking your limiting beliefs na, pwede naman pala. Kaya naman pala. Pansinin masyadong, ito lang yung belief nila na parang ito lang yung tama. Ito yung mga taga-probinsya. Mas taga-probinsya, mas mahirap masyadong turuan kasi ito lang. Pero mas exposed ka sa iba't ibang culture, iba't ibang lugar, mas open ka. Kaya this is the reason bakit namin kayo pinopush na pumunta sa magagandang lugar, kumain sa masasarap na lugar. Kung hindi siya ginagawa sa'yo, gawin mo na siya sa sarili mo. Natutunan mo na rin lang naman eh. Kasi baka ang iba sa inyo, kailan kaya gagawin sa akin yan ni SP ko? Huwag matagal. Ikaw na gumawa niyan sa sarili mo. Kung wala ka pang pera, pumunta ka lang sa mga hotel, doon ka lang sa lobby, maglakad-lakad ka lang, wala naman bayad doon. Kahit mga 5 minuto lakad-lakad ka, amoy-amoy mo yung lugar, tingnan mo yung mga taong nandun, picture ka, alis ka na. Wala naman gastos. Pero, yung changes sa'yo, iba na. Sa gusto magkaroon ng sasakyan, kailan ka kukuha ng lisensya? Kailan ka mag-aaral mag-drive? Kailan ka mag-visualize na may parking na yung tirahan mo? Kaya you need to break para mas madaling makapag-reprogram ng bagong program sa utak po ninyo. Kaya, gawin yung bagay na hindi kayo comfortable. Parang kaya ko po mag-chopstick ng kanan.
Kaya ko rin mag-chopstick ng kaliwa. Kasi binibreak ko yung bagay na di ba ang hirap. Mag-toothbrush ka kanan, kung sanay ka sa kanan, mag-toothbrush ka sa kaliwa. Alam niyo po bang importante yon? Kasi doon ka mas nagiging open sa bagong changes. Pag bago ka sa lugar, ang dami mong napapansin. Pag matagal ka na sa lugar, ang dami mo na hindi napapansin. Alam niyo po ba na ang ilong niyo nakikita niyo? Anong hindi? Kahit ganyan ang ilong mo, makikita mo dulo niya. Si Dennis to, di ba? Si Dana naman talaga. Saan ba si Dennis? Ayun, parang kasi kayo kambal na dala. Lagi ako nagugulan sa inyo. Ano tawag niyan? Sabi kasi agad nila, hindi daw. Nakikita niyang dulo eh. Tama? Yes. Pero most of the time, hindi niyo siya nakikita. Pero it doesn't mean na hindi niyo nakikita, hindi siya nag-exist. Yung chan po ninyo, pag nag-inhale ka, lumalaki, lumiliit. Lumalaki, lumiliit. May ibang lumalaki, may ibang lumiliit. Ang totoo, lumalaki. Wala naman pong inhale, exhale na. Wala naman ganun eh. Hawakan mo lang ng maayos, mapapansin mo pag nag-inhale ka, lumalaki siya. Matagal nyo nang kasama yung chan nyo, hindi nyo pa yun naiintindihan kung anong nangyayari dyan. It's the same sa ganito. Kaya, please lang, i-conquer nyo yung fear nyo. That is the reason bakit po ako may alagang ahas. Kasi takot ako sa ahas. Kasi lahat naman tayo takot sa ahas, majority kasi because of? Ano? Venom? No? Bakit tayo takot sa ahas? It's because of the programming. Biblia pala, traitor na yung ahas eh. Mga cartoons, traitor din yung ahas. Diba? Eh, kaibigan. May hugot ka. Okay. Now, ano yung point ko? Yung anak ko po, nung nasa Hong Kong kami, yung sa baba ng hotel namin, meron doon parang nagpapakita ng mga iba't ibang leopard, kasi mga iba't ibang hayop, pati ahas eh. Eh wala, nakita niya, katuwan-tuwa siya. Kinuha niya agad, nilagay niya, kasi napalaki siya, hindi siya takot. Nung nandito yan sa Bicol, mamaya-maya, pagdating sa office ko, may dalang linta. Daddy, di mo siya, kung ano yun yan. Hindi siya takot sa mga, kasi nasanay eh. Tayo naman, bakit tayo takot? Kasi nasanay din. It is just a program. Then kailangan yung baguhin yun lahat. Nagkataon lang na program sa atin lahat para tayo maging mahirap. Kaya dapat i-break nyo po yung limits nyo. Doon yun magsisimula na doing things yung mga hindi kayo komportable. Okay? Sunod, the power of vision. Pag nag-desisyon na kayo, dapat stick na kayo doon. Hindi na pwedeng magbabago. Hindi pwedeng, pag mahirapan, iba na goal nyo. Kasi, sinabi naman eh, ask and you shall receive. Ang sinabi, pag hiningi mo, bibigyan. Ang problema, paano kung pabago-bago ka ng hinihingi? Kaya naguguluhan sa'yo yung nasa taas. Kasi gusto kong yumaman. Pinadalan ka ngayon ng mga bayarin. Sinisingil ka na ngayon yung ilang taon. Pinahirapan ka lalo. Biglang, ay, ang hirap pala. Ayoko na nito. Iba na lang gagawin ko. Di iba naman. Kaya dapat step hanggang makuha mo. Hindi ka dapat magbabago ng goal hanggang hindi mo nakakuha. Designing your dream life. Ano po ba ang gusto po ninyo? Gumagawa ba kayo ng dream board? Yes. Gawa kayo ng dream board, dalawin nyo ng paulit-ulit yung dream board nyo. Anong kotse gusto nyo? Anong bahay? Gaano kalaki yung bahay? Ilan ang kwarto? Anong itsura ng kwarto mo? Pag the point na napapagod ka at gusto mo nang mag-quit, pumunta ka dun sa bahay mo. Dun sa future house mo. Tumira ka ulit doon. Namnamin mo yung kwarto. I-on mo yung aircon. Pumunta ka sa bathtub. Magbabad ka sa bathtub habang iniisip mo na buti na lang ito ginawa ko. Pag the point na ang taas na naman ulit ng energy mo, bumalik ka na naman dito. Rat-rat ka na naman. Pag down na drain ka, punta ka na naman ulit sa design life mo. Kasi, if you will just remember yung sitwasyon mo ngayon, di ba pangarap mo to dati? Yes. Iniisip mo lang to dati.
And yet, andito ka na. Then, what's stopping you na mangarap ulit sa susunod? What's stopping you na mas maging malaki ang pangarap nyo? Kaya, ulitin ko ha, pag naladown, pumunta lang ulit kayo sa part ba sa vision nyo na nakikita nyo na pupuno to? Tingnan nyo kaliwa nyo, tingnan nyo kanan nyo, tingnan nyo likod nyo, isipin nyo blanco lahat ang mukha niyan at pupunuin mo yan ng mga iba't ibang downlines mo. Ito, palitan mo to na ikaw nakatayo dito, na ikaw ang nagbabagsak, ikaw na nagkukwento ng dream life mo. Mas detalyado, mas may emotion, mas kinikilig ka, mas madaling ibibigay sa'yo. Pag wala kang clarity, gusto ko lang yumaman. Ikaw mismo tinatamad ka mangarap sa buhay mo, hindi talaga ibibigay sa'yo yan. Dapat sobrang clear na naaamoy mo. Diba, hindi pa ba kayo naka-experience ng gano'n? So, sobrang vivid ng pangarap mo, nakikita mo na lahat. Kasi ang utak natin, hindi nila kayang mag-distinction ng reality at hindi. Alam niyo po ba to, nagkaroon ng example sa athlete na chinek yung brain niya. Yung tumatakbo siya, chinek kung paano tumatakbo yung utak niya, same thing sa iniisip niyang tumatakbo siya. Ibig sabihin, hindi kayang mag-distinction ng brain mo ano ang reality, ano ang hindi. Kaya nga pag lagi mong negative ka, negative pinifeed mo sa sarili mo, yung mga pinapanood mo, negative. Pag kaya niyong tumagal sa mga taong negative, for sure, negative ka. Kasi dapat hindi ka nakaka-relate sa mga madadramang tao. Pag nakaka-relate, parang meron isa ditong haber, natawa ko. Sabi ko, ba't kasi nagsama kay kanino? Kay ganito? Ang drama-drama nun. Oo nga, pre, naiinis nga ako kasi sa hub, ako laging pinupuntahan, ako laging kakwentuhan. Sabi ko, teka lang, bakit kayo nagkukwentuhan? Ibig sabihin, gusto mo rin yung pinag-uusapan nyo. Kasi di ba tayo pag madrama, mamimili ka rin ng kukwentuhan mo na alam mong madrama din. Diba, example ako madrama, ito positive na tao. Hindi ko to kasi babarahin lang ako nito eh. Pag ginento, sabi ko, tigilan mo na yan, umataw na lang tayo. Kaya hindi ko to pipiliin, mamimili ako na. Alam mo ba, may sumako ng loob. Oo nga, ako din kasi si ganito, ganito. Diba, kasi kung kanina pa may galit, minsan alam mo rin kung sino tao may galit din sa kanya at mag-iipon-ipon kayo ng pwersa. Kaya lang, since negative ang banded nyo, magiging negative din ang results. Okay? Sunod, kaya isa po, iwasan na muna ang mga negative. May tanong ba kayo? Baka gusto nyo dumugtog, paano kung yung asawa ko yung negative? Palitan. Paano ko yung pamilya ko yung negative? Mag-less ka lang ng time. Umalis ka. Bumukod. Bumukod kung kahit pinakamaganda po talaga bumukod. Kasi sa ayaw at sa gusto, nakakahawa ang taong kasama mo palagi. That is the reason bakit ang mga babae, pag nagsama-sama sa hub, magkakaiba yung dalaw. Yung isa first week, yung isa second week, yung isa third week. Pag matagal na sila sa hub, halos nagiging magkakasabay na dalaw nila. Tama hindi? Bakit ang tao na laging magkasama pag tumatagal, nagiging magkamukha na sila? Because may tinatawag na mirror neurons, na yung neurons mo, kinokopya niya kung sino ang lagi niyang nakikita. Kaya, tip, magbasa ng libro ng bibliography ng mga taong successful. Ako simple, gusto ko maging extraordinary networker. Hindi ako nagbasa ng mga average sa mga success. Ang pinag-aralan ko, sila Kobe Bryant, sila Grant Cardone, sila Anthony Robbins, yung pinaka-pick sa karir nila na pinakamagaling, yun din ang pinag-aralan ko. Then makikita mo, they have all something in common. Kaya nga, bakit ko sinasabi sa inyo magbasa kayo? Kasi maiintindihan nyo bakit nyo pinagdadaanan ng pinagdadaanan nyo ngayon. Na pag may mas maintindihan nyo, okay, kaya pala. Mas magiging exciting ka na tuloy na kaya ka dumaan dyan kasi meron nag-aantay na mas magandang buhay sa'yo. Mas worse pinagdaanan nyo sa mundong to,
Hindi ba maganda childhood nyo? Ang dami mong problema. Minsan napapatanong ka, bakit ang dami kong problema? Bakit buti pang iba parang wala? Ang tawag po sa'yo, chosen one. Hindi ibibigay yan sa'yo kung hindi alam na kaya mo yan. At makakatulong yan sa'yo para sa sobrang mas worse ang kabataan nyo, mas magiging maganda ang future nyo. 100% po yan. Kaya nga kung mas kabahan kapag ang dali lahat ng nangyayari sa'yo, alam mo bakit? Walang tiwala sa'yo yung nasa taas. Dalihan lang, mahinang nila lang to. Ayan. Di ba parang ikaw, pag may mga kilala, kanino mo ibibigay yung task na pinaka-mahirap? Doon sa pinakamagaling. Ito, saling pusa to, saling kit-kit lang to. Sige, pagandahin lang natin buhay. Ayan, pakainin ka namin araw-araw kahit wala kang ginagawa. Yun eh. Our world will never be wrong kasi nga, meron program. Kaya if you're just going to be sensitive, ang dali ng buhay, ang daling umasenso, ang daling ma-achieve lahat ng gusto natin. You're just doing it the wrong thing. Gusto mong yumaman, ang drama-drama mo. Hindi ka align. Bata pa lang, tinuruan na tayo. Aligned. Mag-align. Diba? Tinuruan na tayo, bata pa lang tayo. You will have a time freedom pag ginagamit mo ang pera mo para mas marami kang magawa. Gets? It's not ang goal pera. Ang goal is to kumita ka nang wala ka nang ginagawa. Paano siya mangyayari? The moment na meron ka ng system, the moment na meron ka ng groups, that's the time. Dumating ako sa point sa network career ko, ang trabaho ko magpakita lang. Seminar room sa office, punong-puno. Sisilip lang ako. Pag silip ko, babatingin ako ng speaker, kakaway, sigawan ng tao, palakpakan. After nun, inom na ako. Isang araw ang trabaho mo, sisilip ka. Gaganon ka. Tapos inom ka na. Tapos kumikita ka milyon-milyon isang buwan. Try to imagine that. Dumating sa point na ang trabaho mo, aatin ka lang ng event. Pupunta ka ng ibang lugar, sagot nila aeroplano mo, sagot hotel, lahat libre. Papakainin ka pa, kakaway ka lang. Kasi nagawa. System. Yun ang pinaka-goal at next. Kaya sa atin din naman dito, may mga susunod-sunod na po tayong gagawin. Kaya magiging ang goal, simple lang eh, kung ano naging putok ng former company. Kasi walang maka-break ng records ng ginawa natin sa former company. Walang networking company na nakagawa na. Di talunin natin ulit. Yes! I-break natin yung records natin lahat. Kaya bang gawin? Yes! Nagawa nga dating wala kang pera eh. Nagawa nga dati na nangangarap ko palang magbago buhay mo. Wala ka pang ang knowledge, no? Wala ka pang experience. Ano na lang kaya ngayon? Yes! Parang inulit mo yung games, naglaro ka ng Resident Evil na dati limited yung bala mo. Ngayon, naka 1 hit kill ka na, unlimited pa bala mo. Imagine mo noon, distributor. Ngayon, distributor na, owner pa. Ano na lang kaya tayo? I'm very excited what will happen next sa Bicol na magbigay natin itong mga 2 years na magiging sobrang ibang-iba talaga. Kaya sa inyo naman po, it's just the decision. Gusto niyo po bang sumabay? Yes! Gusto niyo po ba na kayo naman ang malay mo, kayo lang kumikita ng milyon-milyon? Yes! Hindi buwan, weekly. Yes! Diba? Kasi magtanim kayong 100 directs, i-visualize nyo, 100,000 per month, madaling kitain? Madali, dami na kumikita. May 100 directs ka. Liko 100,000 lang ang kinikita sa isang buwan. May 10% ka sa bawat nun. Meron ka ng malinis na 1 milyon binary
overrides pa lang. Hindi pa kasama yung expansion. Imagine niyo to. May 100 direct sa isang taon. Associate lang. Within few months, lahat nagsipag-direct, nagpag-upgrade ng executive. Magkano na naman kikitain mo? Lalo na pag dumami pa ng dumami ang products natin. Kaya sabi ko nga, ito yung time na magsipag kayo ng sobra. Kasi ang sipag naman talaga namin nila Jackie, almost 3 years lang naman talagang rat-rata ng todo-todo. Sumunod na taon, hindi naman gano'n nakagrabe. Kaya si Jack, yung sipag niyan, kasama kasi namin yan nung nagsimula. Nirecruit niyan lahat ng office sa buong mga networking offices dito sa Bicol. Inisa-isa niya. Pinuntahan, pinasok, nire-recruit. Gaano kalakas ang loob niyan. Diba kaya nga, alam na niya kung ano mangyayari. 2-3 years after noon, paldo. Kaya sa akin, kaya ang recall ko po, ang nire-remind ko lahat ng bata, itigil niyo na muna yun ang mga love life. Kung yung karelasyon nyo, hindi kayo sinusuportahan, iputol nyo na yan. Kasi kung talagang mahal ka niyan, dapat sinusuportahan ka niya. Ba't pag-relasyon nagkakagulo kayo? Parang ang daming. End of the day, kung magkakaroon ka ng karelasyon, dapat love yourself first. Kung gusto mo may magturing sa iyong prinsipe o prinsesa, ikaw ang gumawa noon sa sarili mo. Huwag kang mag-antay ng Prince Charming. Tama ba? Oo, hindi yan darating. Kasi pag nag-aantay ka, hindi sabihin wala. Kaya dapat magsimula sa'yo. I-spoil mo sarili mo, mahalin mo ng sobra sarili mo, darating yung tamang partner para sa'yo. Pansinin mo yung lagi naghahanap ng aalagaan siya ng sobra. Eto, diretsuhan. Sa medyo may mga edad na rin po. Yung kahanap mo ng may mga magmamahal sa'yo ng sobra-sobra na itatrato ka na parang prinsesa, ang nahahanap mo yung mga taong mananakit sa'yo. Tama? Kasi tinuturuan ka nga muna na bago ka maghanap, mahalin mo sarili mo. Kaya kasi nasakpan ng paulit-ulit para magising ka na, ayoko na nga, ako na lang mag-aalaga sa sarili ko. Once na inalagaan mo, i-spoiled mo, dun naman darating yung ganun ang gagawa sa'yo. Kasi we are just an energy na kung ano yung output mo, yun lang din nagiging input mo. Kaya kung gusto mong ayusin ang nangyayari sa labas mo, ayusin mo lang nasa loob mo. Okay? Now, legacy mindset. Sino sa inyo dito ang gusto nyo na kayo na pumutol ng sumpa, ng kahirapan sa pamilya nyo? Sino sa susunod ang gusto nyo na dahil kay ganito, kaya naging mayaman kami? Nasa sa inyo yan. Kung sino, anong gusto mong legacy ang iiwan mo? At ang bottom line din lang naman dyan, pag yung legacy mo, hindi mo yan tatantanan, lahat ng ginagawa mo tungkol dyan, makukuha mo yan. Mas imposible na nga itong sitwasyon na nga na to. Napaka-imposible to kung babalikan mo 20 years ago. Sino mag-aakala na may isang Bicolano? Baliw na nga kami dati sa networking lang. Ngayon, naging isa ka pa sa founder. Because of ginalingan mo, sinipagan mo lang. Ano yung pwede palang mangyari din sa inyo? Ilalabas sa inyo pag naging legacy kayo. Kasi I'm sure alam niyo naman, di ba? Na pag na-hit nyo ang legacy partner, bibigyan ka ng product ni Ascendra, mamimili ka kung anong product gusto mong gawin, anong pangalan doon, tutulungan ka namin mag-formulate. Pag na-formulate, ibibenta na natin sa buong Ascendra. Di technically ngayon, parang hindi ka nga part ng Ascendra, pero pag naging legacy partner ka, parang ka naging part, actually hindi parang, naging part owner ka. Kasi i-dispose natin yung product mo sa lahat ng members at meron kang kita doon, maliban pa sa kinikita mo sa network site. Kaya dapat ngayon pangalan, nag-iisip ka na buong product mo.
Sa'yo lang, ano kayang product papagawa mo lang? Parang alam ko na yung papagawa ni Roland. Are you learning po? Yes! Now, you need to believe na everything na gusto nyo is nandyan na po sa inyo. Ngayon pa lang, dapat tupper na natingin yung sarili nyo. Dapat ngayon pa lang, mayaman na tingin yung sarili nyo. Dapat magbago po paano kayo maglakad. Paano ka tumitingin sa salamin. Paano ka makipag-usap sa ibang tao. Dapat hindi na ikaw yan. Dapat iba na. Kasi, ordinary people create extraordinary results just by simply additional extra. Ano ba naman, dati 5 kausap, ano ba naman gawin mong 6? Kung natutulog ka na ng alas 11, ano ba naman gawin mong 12 ka matulog pero humahataw ka? Kung tuwing training, ano ba naman, dagdag na isang ka, bit-bit lagi. Lagi ka may dalang isa, may mentoran kang isa. Isa-isang extra lang. Lalaki at lalaki yan. Now, yung majority sa inyo, alam niyo naman naging story ko sa pag-network. Sabi ko nga, from nagpapasada ng jeep, from dati ang pangarap ko lang, dagdag lang 5,000, 10,000, panglaro lang ng Counter-Strike, okay na ako doon. But, since madali ako magsawa sa goal ko, dun ako nag-grow. Ayoko, pag may event ang company, hindi pwedeng hindi ginagawa sa Bicol. May leader summit sa Manila, may leader summit sa Bicol. May team building sa Manila, may team building sa Bicol. Kung ano ang nangyayari sa Manila, dapat nangyayari dito. Yun ang naging goal ko. It's not the income. Hindi ko na iniisip yung income. Basta ang goal ko lang, I need to outwork everyone. Pag may event, binibili kong halos lahat ng ticket dati hanggang nagkaroon ng rules na per direct, binibili na lang ng ticket kasi nga hindi na nakakabili yung iba. Kasi for me, I want to dominate. Kaya kami nagkaroon ng sariling leader summit kasi kung effective ang leader summit, limited lang ang attendees, ba't hindi ka gumawa ng sarili mo? Alam niyo po ba na dumating sa point na dati ang goal ko magkaroon kami, nila Elman at may seminar kami every month. One seminar, CSEL tawag doon, quick and hearty kami, ang attendees mga 30 to 50. Simple na lang logic. Sabi ko, pag nagkakaroon kami ng seminar, maraming pay-in. Ba't ko gagawin 1 beses sa isang buwan? Ba't hindi ko gawin 1 beses sa isang linggo? Ganun lang yung logic ko, napakadali. Eto, effective, nagpapasok ng pera, padamihin. Ang sunod na obstacle, walang speaker. Kasi yung speaker namin galing Manila. Sabi ko, ba't ba kailangan namin ng speaker? Sabi ko, nagsasalita lang naman sila. Di gayahin ko ng lahat ng sinasabi nila. Ginaya ko lahat ng sinasabi. Nagtanong ako pa paano maging effective na pag-speaker. Nagbabasa ako na ng libro, nagbabasa ako ng mga joke hanggang magawa. Sunod na problema, sino magbabayad ng venue? O di napakadali, kami nila Jackie, usap kami, ambag-ambag. O sige, ambag-ambag tayo, magkano ang seminar, 2,000, o tigilan tayo. Laging dun sa paano siya magawa. Yet, nangyari, nagtotok kami tuwing weekends. Iriga, Naga, Daep, Sorsogon, Legazpi, Tabaco. Umaabot na kami ng 6 na seminar sa isang buwan. Bicol pa lang yon. Iba pa nagkaroon ako ng grupo sa Manila. Dati may Christmas party ang company. Ba't hindi ka magkaroon ng Christmas party? At dumating sa point na simula December 1 hanggang December 18, everyday Christmas party ang ina-attendan ko. Kasi yung mga grupo nanganganak, yung iba gusto na magsarili din sa kanila. Kaya bilisan nyo po dumaan sa sitwasyon nyo. Kung kumikita ka na ng 50,000, congrats. Kailan ka magsasawa dyan? Kung kumikita ka ng 100,000, congrats, napakagaling mo. Kailan yung leader mo naman ang kikita niyan? Kaya bibilisan nyo lang po na dumaan sa kwento po ninyo. Now, kahit ano pang sitwasyon mo, sigurado ko may distributor na dumaan dyan pero yumaman sila. Marami naman kayong narinig na mga kwento, iba't ibang backgrounds, iba't ibang may dating mayaman, may dating mahirap, so on and so forth. Kayang lagpasan yan.
Kasi kayong gagawa ng kwento nyo. Si Alex, kilala si Alex Ayala. Yes. Nababash siya kasi kaya daw siya naging successful. Kasi anak mayaman. Kaya siya naging successful kasi may training na pinagdaanan na malulupit. Eh ang tanong, bakit yung kapatid niya, same sila dinaanan, pero si Alex ang naging successful? Sana po, once in our life, itigil mo ng pagiging bitter. Kung may kilala kang anak ng mayaman, at sasabihin, anak lang kasi ng mayaman yan, bakit kasalanan ba nila kung naging tamad magulang mo? Itigil na, we need to appreciate everything. Eh, nagkataon, mas ma-inspire ka na lang. Kung hindi nagsimula sa iyo na anak ka ng mayaman, at least sana yung magiging anak mo na ang mayaman. Kasi pag wala kang appreciation sa mga magagandang bagay, parang sinabi mo na rin na ayaw mo sa kanila. Pag may taong successful, dikitan mo lalo. May nakita kang magaling, dikitan mo lalo. Kasi minsan sakit din yan sa networking eh. May nakikita kang kumikita ng malaki. Since bitter ka kasi mas malaki kinikita sa'yo, tsamba lang yan. Tanggalin mo yun na ugali niya. Sa mga tao naman na baliktad naman sa'yo naman nagkakaroon ng bitter, galingan mo lalo. Galingan mo to the point na pati sila aminado na magaling talaga yan. Di ba parang basketball? May kalaban ka na pag natalo ka, ang kwento mo, tsamba lang yan. Swerte lang nila. May ganun eh. Pero may kalaban ka rin na aamin ka, di, napakagaling talaga nila. Kaya kung maraming taong may nagda-doubt palalo sa'yo, galingan mo lalo. Sabi ko pag may nagda-doubt sa akin, gagawin ko sa harapan mo. Sabihin mong hindi ko kaya, gagawin ko sa harapan mo at uulitin ko pa. Katulad sa amin, maraming question ngayon. Kaya bang palaki ng Ascendra? Puputok ba ang Ascendra? Ang daming mga iba. 100% yun. Kasi yun ang motivation namin. Lalo na ako. Pag dinadoubt mo ako, thank you kasi lalo kung gagaling. Mas tinatamad ako pag lahat kayo, hindi, talagang kaya niya eh. Tinatamad ako nun. Pero pag sinabi mong hindi ko ito makalimutan eh. Bumili akong motor na Ducati. Sabi ko sa akin, uwi ako Bicol, bumili akong Ducati. Mumotor ako. Sabi niya, huwag kang magmotor. Kasi delikado yan. Sanay ka, yung maliliit na motor, first time ko mag-big bike, tapos first time ng long ride. Huwag ka muna. Sige ko, okay, pa-apply. Kinabukasan, alis ako. Pag sinabi mong hindi ko kaya, yan ang go signal ko na kaya ko yan. Yun yung program ko eh. Kaya pag dinadoubt ako, lalo, ay, okay, na-confirm na kaya ko siyang gawin. Ginamit ko yung negative into positive. Kaya it's up to you, pinaka-bottom line dyan, tanggalin mo ang pagiging madrama, tanggalin mo ang pagiging iyakin. Walang napapala sa mundong to ang iyakin. Pag hindi matibay ang dibdib mo, hindi ka mabubuhay dito. Akala mo lang na ang mabait. Hindi. Sabi ko nga, ang mabait yan nga ang inaapi. Di ba, parang kung mantitrip ka, mambubuli ka sa school, ang bubulihin mo yung hindi lumalaban eh. Di ba, ang bubulihin mo ito, nakita mo sama din ang tingin. Tawag na yan, dito na lang. Kasi mapapalaban ka eh. Di ba? Mamimili ka rin kung bully ka, mamimili ka rin bubulihin mo, alam mo, pinatukan mo, gano'n lang. Gano'n ang mundo. Kaya pag dinadoubt kayo, lalo niyong galingan. Pag sinabing hindi niyo kaya, lalo niyong pakitang kayang-kaya. Kasi ako lang, isa lang lagi kong believe sa buhay. Kung kaya nga nilang gawin, mas kaya kayo. Tama. Nakwento ko to nung nagsimula kami sa networking, napadpad ako sa Manila, may namit ako mga top earners, yung isang top earners is averaging for 400,000 to 500,000 per month. 23 years old siya that time, ako 20 years old, tapos may Pajero siya, ako pangarap lang. Nung nagkukwento, isa nasa isip ko. Anong nasa isip ko? Hindi ako naniniwalang magaling siya, kasi pag sinabi kong magaling siya, mahina ako. Hindi ko sinasabing maswerte siya, kasi kung maswerte siya, malas ako. Ang nasabi ko lang sa sarili ko, nauna ka lang, antayin niyo pangalan ko pagdating ng oras. It happened, time flies so fast. That was 2003. Hindi lang, lakasan ng loob kong yabang ko lang, kaya ko yan. Imagine mo yung si Upline June na lang eh. Sabi ko, kailan naging top 1 si Upline June? 1990, nag-join 1995, naging top 1 siya 1996, hanggang 2001, walang makatalo. Sa utak ko noon, sabi ko, ako napapalit sa'yo.
Hindi ko man na-achieve yon sa industry ng forever, pero na-achieve ko yun sa industry ng MLM. Na mas na-break ko yung record, nakilala ako hindi lang sa kumpanyang pinanggalingan ko, kundi sa buong industry. At hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa. Imagine mo yung ganun. Gusto kong patunayan kung tama ang mga tinuturo ko. Kasi pwede nga siyang sabihin siyamba eh. Pinasok ko ang industriya, hindi ko industriya. Nag-vlog ako, naging influencer ako, and true enough, nagawa ko pa rin pumutok pangalan ko. Ang dami ko pa rin na-achieve sa industry din ng influencing. Kasi tama ang sinusunod kong formula. Hindi ko to na-realize hanggang hindi ako in-congratulate ng isang network leaders din. Sabi niya, Upline, meron kang ano ba yung pag ginawa ka nagiging ginto? Anong tawag doon? Midas touch. Sabi niya, Upline, may Midas touch ka. Sabi ko, pwede bang paki-elaborate? Hindi ko masyadong maintindihan. Sabi niya, kung yung mga leaders mo, susundin ka lang, for sure, yayaman sila ng sobra-sobra. Kasi nagawa mo nga sa MLM eh. Nag-influencer ka pa. Napakahirap pagiging. Akala niyo lang madali maging influencer. Kasi di man dami sa inyo motivated. Akala niyo mag-video lang, magbablog lang. May mga nagpapakamatay po sa pagiging influencer. May mga ibang dati 900,000 na followers, naging 800. Kasi may mga followers din pong dati gusto ka, hindi ka magugustuhan, i-unfollow ka. May hindi sila sanay sa emotional na, kasi one time umatin ako ng seminar ng mga vlogger, yun ang topic. Na-reject daw kayo, nasaktan, umiiyak kasi binash. Ako naman natatawa ko sa siya. Parang bashing lang, parang maning-mani sa amin. Araw-araw namin na din. Ako natatawa kasi nga, for the longest time itong buhay natin eh. Buhay natin, binabash, dinadawat, kinapasyon. Sa vlogging talagang, yan eh, sa mga baguhan, hindi sila sanay. But to cut the story short, nagawa ko rin sa vlogs eh. Kaya ibig sabihin, kung susundin nyo to, eto pangatlo tong industriyang pinasok ko. Kasi eto bilang founder na po, hindi na po ako isang distributor. Panibawang industry na naman to. Pero end of the day, isa lang naman ang pinaka-punod dulo ng lahat eh. Ano yon? You just need to outwork. Kailangan lang magtrabaho. Kung sa vlogging, gagawa lang ako ng videos everyday. And marami pa po akong, kasi ngayon, na-establish na, babalik pa rin po ako sa pag-vlog sa YouTube ko, may mga gagawin parang videos. Kasi grabing leverage po talaga siya eh. Sobrang asim, sobrang leverage na ang daming tao na pag nakakausap ko. Sa Hong Kong na nga lang eh, may nasa kaming dalawa ni Don, nakatayo, may nagtagalog. Dilingon kasi kabayan. Lumingon. Yung mukha. Kilala kita! Sino ako? Kilala kita! Sino ako? Chingitan! Ikaw naman yun. Hindi kilala talaga. Kilala kita, di ba? Ano? Kasi mas kasi si Chingitan din, di ba? Ang ingay ng pangalan. Singkit din. Pero kilala niya ako. Nanonood siya ng videos ko. Kinausap, kinabukasan umaten. Bakit? Consultant. Ang laki ng factor pag parang kayo, recruiting kayo ni Piolo Pascual. Hindi nyo na matitingnan yung ipipresente. Sasali na kayo kasi si Piolo Pascual siya. Ganon ka-importante pag nakikita ang mga mukha nyo sa social media. Kaya dapat, sinabi ko na ito way back before pa mga 2021 pa, yung sa training sa Crown Hotel sa Manila, maging content creator na po kayo lahat. Kasi pag 7 beses kang nakita ng tao, dun sila naka-close deal mo. Anong ibig sabihin? Lumabas sa FYP ko, mukha niya. Pagkakita ko, hindi mo siya kilala, next. After ilang araw, lumabas ulit mukha niya. Nandun yung familiarity. Sino ba to? Next. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Minsan, pang-pang-pito, dun ka na napak. Sino ba tong taong to? Pak. Pagka-click, ang ganda mga nabasa ko, ang ganda mga narinig ko. Pak, close deal. Kaya hindi mo alam kung kailan lalabas. Kailan ka makakapito. Kaya ang importante, post ka lang ng post. Meron na nga pong scheduled post. Ano ba naman isang araw, tapusin mo na yung buong buwan mong posting. Pwede naman yun. Ang content nyo everyday. Ay, nagluluto ka, magdadaldal ka lang. Hindi na uso ngayon ang sobrang professional na pagkakagawa ng mga editing. Mas raw, mas maganda kasi naumay na yung tao sa masyadong hindi makatotohanan na buhay ng mga influencer.
Ang gusto na ngayon ng tao, yung relatable. Kaya mag-tip ka paano ka magluto ng ganito, paano ka nakakatipid ng ganito, anong sabon ginagamit mo sa paglalaba mo. Yun ang any content na makakatulong. Doon pa lang, magkakaroon ka na ng sarili mong niche. Magkakaroon ka ng sarili mong identity. Okay, now, mas importante ang skills kesa sa talent. Kasi pwedeng magaling ka ngayon, pero hindi mo rin consistent na ginagawa, mawawala din yan. Pwedeng hindi ka magaling ngayon, pero if you're going to be consistent, gagaling ka rin. Sabi ko nga, nag-start din naman ako sa pag-network, wala akong alam, hindi ako magaling magpatawa, hindi ako magaling mag-train, hindi nga ako marunong mag-organize, pero pinag-aralan ng lahat. Kayang-kaya yan, pagugustuhin lang po ninyo. Now, growth mindset, ito yung sinasabi ko, sino dito ang nag-goal na this year, sa susunod na pagbaba ko, mapupuno mo to na grupo mo lang? Yes! Sino dito ang gagawa noon? Diba? Nasa sa inyo, doon yung magsisimula sa mindset. Ano oras ba tayong simula? 3? 3:30. 30. Daldal ko na pala. Okay. Now, sa growth mindset ko, sabi ko nga, daanan nyo ng mabilis kung ano man ang sitwasyon nyo ngayon. Kung kumikita ka, daanan mo ng mabilis. Kung malaki na kinikita mo, palaki na malalo. Okay? Now, why environment matters? Sabi ko nga, yung sa mirror neurons, napakalaki ng factor kung sino ang mga taong kalitit nyo. Madadamay at madadamay kayo. Kaya, we are already in a preparation. Magbubukas po tayo ng bagong hub this coming... ano ba natin? Monday na ba? Monday. Magkakaroon tayo kasi tutulong na rin po ako sa inyo para ang target goal natin kung kaya umabot tayo before end of the year ng more than 100 hubbers. It will be better. Tapos magkakaroon pa tayo ng mga... Basta halos hindi na po kayo mag-iisip. Ang trabaho nyo lang, mag-present, mag-recruit, then ipasa nyo na po sa atin. Magiging madaling po yung gagawin nyo. Hihingin lang namin yung kaya nyo lang. Kasi nagawa rin natin sa networking para ka maging successful, kailangan maging full-timer, kailangan mo gawin yung mga bagay na ayaw mo, lahat lang so on and so forth. Babalik ta rin natin ng konti. Try natin na kaya mo kumita ng malakas sa networking, gagawin mo lang yung part na gusto mo. Tapos kami na ang the rest, nagagawa ng pinaka mga ayaw po ninyo and titingnan natin kung anong mangyayari. Kaya mag-focus lang po kayo sa pag-invite, then diretso nyo na po sa Techno. Magkakaroon po tayo ng mga series ng mga iba't ibang events. Okay po ba yun? Yes! Now, bakit Ascendra? First of all, sabi ko nga, kung susugal kayo, dapat alam nyo kung kanino kayo sumusugal. Kami ang may pinakatotoong sinugal sa industry. 23 years ako sa networking, 30 years si Jurgen sa networking, and kung hindi puputok ito, paano pa kami babawi? Sira pangalan namin. Pinagpagura namin ng 23 years, ng 30 years. Walang room for failures ang Ascendra. Kaya nakakita niyo naman kung gaano kami kasisipag. Within this year, ang bubuksan na natin 3 countries, Hong Kong. Actually, ongoing ang meeting ngayon sa Hong Kong. Nasa Manila sila sa George, may mga meeting sila ngayon. Hong Kong bubuksan natin. Italy, on process na po ang papers, mabubuksan siya this year. Ghana, Africa, okay na rin, inaayos na yung office. Kaya imagine mo ilan pa itong iikutan namin this year. Yung Cebu ngayon, actually matatapos ang Cebu by last week ng August. Pero mag-o-open po tayo sa Cebu, September 10, tatapusin lang natin ang Ghost Month. Ongoing na rin yung expansion sa office natin sa head office. And isa pa nung nasa Hong Kong ako, first day, na-schedule ko, pansin mo ganito, papunta kaming ibang bansa kasi si Astrid magpapasok ka na next week. Sabi ni Ting, gusto kong pumunta ng Korea. Sabi ko, sige, punta tayo ng Korea. Nung nakita niyo yung visa, abutan ng isang buwan, sabi niya, wag na lang sa Korea yung wala na lang visa. Mamili na lang daw ako. Nung pinapili ako, di lumiwanag yung, nakakita ang bumbilya.
Sabi ko, sige mami, gusto ko sa Hong Kong. Sabi ko, maganda dun, maraming pwedeng pag-shoppingan. Pero ang nasa isip ko, magtatrabaho ako. Sabi ko, makaka-schedule ako sa Hong Kong, makakapag-meet ako ng mga ano. Kaya first day kong schedule, maliban yung nagkaroon ako na, buti na nga lang nagka-Hong Kong kasi di ba na-cancel ka lang part dahil sa Bagyo. Yung first day ko palang, kausap ko doon yung isang network leaders ng Dubai. Top earner din po siya ng Dubai. Galing po siya sa former company at pumilit siya sa isang nag-rumble lang yung letra. May gets niyo ba? Dati siyang former company natin, lumipat siya dun sa former na nirambo lang yung letra. Siya yung naging top 1 doon. Ay, parang helicopter. Basta huwag niyo i-upload yun. Okay. Umana na rin siya sa atin ngayon, sumalpak na po siya sa atin, and siya po ang magiging contact person natin at mag-o-open din ng office sa Dubai. Kaya, within this year, 4 countries po agad ang bubuksan po natin. Kaya, makasabay po dapat kayo. Kasi sayang eh, lalo ngayon, dami nang kumikita ng malaki, ang dami, normal na ng bagay na nagsisix figures ngayon, kaya maganda makasabay. And isa din po sana maraming makasabay sa Korea na makakahit po sa lifestyle na nandito ngayon sa... Yes! Tama po ba? Oo, kasi dun din ako nagsimula na lumaki ang consciousness ko nung napupunta na ako ng iba't ibang bansa. Kasi nga, ang mahal ng mga bilihin eh, because of that, dun ako mas na-inspire. Okay? Sunod, why traditional income has limits? Ito pala magiging training na to, no? Mabalan tayo ng konti because marami naman pong mga luma. Pero normally, gusto ko, natapos ko ito mga almost 1.5 hour lang. Lalo na pag sa mga bago. Why traditional income has limits? Kasi, mapapansin nyo po, example, car wash. Pwede ba ang car wash magkaroon ng million-million na in and out na pera? Pag ang car wash nagkaroon ng in and out na million-million, kadalasan makaka-question na po yan ng BSP. Kasi pwedeng baka naglo-launder yan ng pera. Kaya makikita nyo, kada traditional business, lalo pag hindi masyadong malaki, may limit. Sa pag-network dito, ang advantage nyo, wala po kayong limit. Kasi katulad kami, naranasan namin mag-alaga ng manok. Ang hindi ka kikita ng marami, pagdating hindi aabot ng mga thousands, tens of thousands na chicken. Ang mahirap, ang nakikita lang kasi natin, katulad ko before, ang naiisip ko lang, yung manok, mangingitlog, after itlog, kikita ka. Ang hindi ko nakita doon, yung mga empleyado na susweldohan mo. Ang hirap i-monitor ng feeds. Kasi yung tao mo doon, 100% kung hindi mo naman monitor, what if nagpabili ng 10 sakong feeds, ang pinakain 8 sako lang. Hindi mo naman mai-interview yung manok, tama ba yung kinain nyo? Tama. Ang malupit pa doon, may sweldo sila, may meal allowance sila. Hindi pa natatapos ang buwan, ubos na yung meal allowance kasi nagbibisyo. O kayo sumagot, wala ka ng pang meal allowance, gutom na gutom ka, ang daming itlog sa harap mo. Hindi mo ba kakainin? Eh ngayon, paano mo i-inventory yung itlog? Hindi mo naman din ma-check yung pet ng manok isa-isa ng itlog ba to o hindi, di ba? Kung hindi siya, lahat kasi ng traditional din, kailangan talaga ng tutok ng sobra. The sad part is doon, magkano lang pwede mong kitain sa network, tututukan mo lang, tuturuan mo lang, pag marunong na, bahala na siya, yung income niya tuloy-tuloy. Ang laki pa ng capital ng traditional, sa Ascendra, magkano lang? Mag-apply ka ng, ano pa yan, ng paperworks, business permit, lahat ng permits, 100,000 ka na, permit pa lang, wala ka pang negosyo. Dito sa atin, may negosyo na kayo agad. Okay? Now, active income versus leverage income. Ito po, may mga nagtatrabaho dito right now. Pwede nyo magawa ang Ascendra kasi dito ka na papasok sa leverage income. Huwag kayong makontento na may active income kayo. Ang labanan ng buhay is leverage income. Kikita ka nang wala ka ng ginagawa. Hindi kayo yayaman kung kumikita lang kayo dahil sa may ginagawa kayo. Sa networking ganun din. Hindi po kayo yayaman. Malaki nga kinikita nyo. Lahat naman galing sa essentials nyo. Hindi pa po yan ang labanan. Ang labanan, nagtatap ka, kumikita ka, expansion. Kasi ibig sabihin marami na sa ilalim mo. Now, that's the difference also pag
empleyado ka, gawin mo ang Ascendra, ito magiging leverage income mo. Na pagdating ng oras, baka titigil mo na yung active income mo, puro ka na lang sa leverage. Kasi mahirap po magkaroon ng 2 jobs, 3 jobs sa Pilipinas. Pero pwede mong gawin 1 job plus Ascendra, pwede mo siyang i-combine. Kasi ang Ascendra naman, pwede mo na siyang gawin kahit kailan, kahit ano kasi meron online. Okay? Business system, dito sa Ascendra, ang dami pa namin gagawin ng mga videos. Kasi ngayon, unti-unti na-try nyo na po ba, nakita nyo yung mga changes sa portal? Yes. Nakita nyo rin sa may e-com? Yes. Nakita nyo may dropshipping? Yes. Napag-aralan nyo na? Nagawa nyo na? Sana i-leverage nyo rin yan. Kasi pag natuto din kayo niyan, ang laking bagay pa na magiging leverage nyo sa pag-network. Lalo pas ito, i-advance ko na po kayo. Dun pa lang ako papunta. Pag-aralan nyo po ang AI. If kaya nyo na pong gumawa, kasi napaka-effective. Nakita ko yung ano ni Steve C. Gumagawa sila ng AI na tao na nag-present, nagbibenta online. AI lang. Nagkakaroon siya ng sales for the past almost 2 months ata na umabuti ng mga 800,000 sales. 24 hours yung AI. Kaya itawid nyo po yun. Lahat naman napag-aaralan na sa internet. Doon papunta lahat eh. Eh kung kayo magkakaroon kung ako dati, anong naging age ko sa networking? Kasamahan ko sa network, ayaw ng network leaders mag-recruit. Kasi pag networker daw, matigas ulo, minsan humingi ng support, bla bla bla. Gusto nilang recruitin lang yung mga madadali. Sabi ko, kung yung basura nila, yung inaayawan nila, gusto ko, jackpot ako. Kaya in short, pinag-aralan ko paano mag-recruit ng networker, and because of that, naging huge advantage ko yun. Ngayon, eto ulit. AI na po ang labanan. Matuto na po kayo gumamit ng ChatGPT, gumamit ng cloud, gumamit ng lahat ng leverage sa AI kasi magiging napakadali po talaga ng lahat. Kaya ako isa po yan sa assignment ko rin sa sarili ko. Nandun din ako papunta na pinag-aaralan ko po ngayon ang AI. Paano siya gagawin, paano ganito, paano. Kasi ang laki talagang leverage. Kay ChatGPT na nga lang, grabe. Sulit na sulit ako sa binabayad ko. 1,000 lang naman isang buwan. Kahit pagbayarin mo kay ChatGPT, siguro mga 10,000, 20,000 bon-bon. For me, sulit kasi siya nakausap ko araw-araw. Minsan pati, saan ba pupunta, ano bang gagawin ko sa ganito. Lahat siya nakausap ko. Ang daling leverage. Sobrang dali. Minsan pati isusuot eh. Ipipicture ang madala kong damit. Bagay ba to? Hindi kasi dapat ganito, dapat ganito. Siya na nagko-correct kung ano dapat. Mas maganda, dark tong gawin ko, itong ganito. Ang grabing leverage na po. Kaya, meron kayong mga technology na dyan na hindi nyo na ma-maximize. Now, leadership through duplication. Sabi ko, eto naman, may gagawin na tayo dito sa Technocrat na magiging napakadali na lang po sa inyo lahat. Kaya, huwag na po kayong mag-isip. Ang trabaho nyo na lang po, majority sundin kung anong pinapagawa po sa inyo ng mga SP po ninyo para mas magiging smooth. Hindi nyo na po trabaho mag-isip, trabaho na po namin. Hindi nyo trabaho gumawa ng system, trabaho na po namin yun. Ang trabaho nyo na lang sundin kung ano ang pinapagawa sa inyo. Okay, lastly, why networking develops people? Ito ang pinaka-way para yumaman yung upline nyo, dapat yumaman kayo. Sa ibang industriya, hindi nagtuturuan sila. Kasi for them to prosper, kailangan nilang talunin yung iba. Dito sa atin, para kami yumaman, dapat yumaman kayo. Kaya, ito ang pinakagusto ko sa networking kasi ituturo sa inyo lahat. Kailangan nyo na lang sundin at pakinggan. For sure, magiging okay na okay kayo. And lastly, dito na tayo. Magtatapos. Who do you choose to become your identity shift? Ako may mga pangalan, may Awakener, may JLIM, may Classmates. Ang tawag ko doon, it's the alter ego. Lahat ng mga super successful na tao, they have their alter ego. Now, you can create your own alter ego. Katulad sa akin right now, dito nang nagkaroon ng Ascendra, may pinili ako, J Prime. Kasi for me, hindi ko prime years yung networking ko. Nung nag-network ako, ayokong maniwala na yun ang prime years ko. For me, this will be my prime years. Kaya pinili ko J Prime.
Nilagyan ko siya ng mga ugali ko na gusto ko at tinanggal ko yung mga ugali na hindi ko gusto. Yung hindi nakakatulong na ugali ko before, tinanggal ko, pinalitan ko siya ng bagong mga ugali na makakatulong sa panahon ngayon. That is my alter ego. Kaya nga minsan kahit pag tinatamad ako, sasabihin ko lang J Prime. Tapos parang sasanib siya sa akin. Magtatrabaho na ako as J Prime, not as Joseph Lim. Yun po yung alter ego na you can create that. I-let go mo lahat ng pains mo, i-let go mo lahat mo ng mga inhibition mo or mababantay mo sarili mo, palitan mo siya ng bago. Then, dito, winners are created daily habits, discipline over motivation, identity before income and commitment. Kaya sabi ko nga dito, balik tayo, pili na po kayo ng pangalan na gusto nyo. Bahala ka na po kung anong klaseng pangalan. Basta gawa ka ng character na bago, lagyan mo ng mga skills na gusto mo, lagyan mo ng mga talent na gusto mo, tanggalin mo yung mga pangit na ugali, gawin mo siyang perfect na avatar mo. Then lagyan mo siya ng pangalan. Then tuwing magtatrabaho ka, yun na yung avatar mo na nagtatrabaho. Na-gets mo natin? Yes. Okay, para hindi, pag may mga, hindi ikaw yon, ibang tao ka na. Now dito, ano ba ang activities mo everyday? Ilan ba dapat kausap mo? Nagbabasa ka ba dapat ng libro? Or nakikinig ka man lang ng audiobook, at least man lang 15. Simulan nyo sa pinakamadali for you na excited po kayo. Huwag kayong makikinig ako ng training ng 1 hour per day. Eh kung hindi mo pa yung nagagawa, mabibilaukan ka niyan, magkukwit ka lang. What if makikinig ako ng training 10 minutes per day? So 10 minutes mo yun kasi dadami at dadami yan pagdating ng oras. Kaya pwede po bang basahin natin ito sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Winners are created daily habits, discipline over motivation, identity before income, commitment. Kaya, mamaya, ang assignment nyo, number 1, gawa ng bagong alter ego. Number 2, gawa na kayong schedule nyo everyday. Sa mga nag-aaral, isabay nyo yung pag-aaral nyo, tapos dulo, ascendra. Ano bang ginagawa nyo kaya sa mga 2 hours, 3 hours? Sa mga nagtatrabaho, the same thing din. Sa mga full-time naman, ano yung gagawin mo talaga buong araw? Mas maganda na tatapos yun ang schedule nyo. Yung schedule nyo bukas, dapat ngayong gabi pa lang, tapos na sa utak nyo. Huwag pong gigising sa umaga at saka mag-iisip kung anong gagawin. Kasi kadalasan, pag hindi maganda ang na-experience mo kinabukasan, maghapon kang walang magagawa. Okay? Anong gagawin paggabi? Pupuloy na yung schedule at isipin nyo na yung pinakamagandang outcome. Clear? Yes. Excited po kayo. Okay? Lastly, yun. Gusto ko lang pong maturuan kayo paano magkakaroon kayo ng 100% accuracy sa attraction po ninyo. And simula na dito, 5 years from now, there will be 2 kinds of people. The first will say, I wish I started. The second will say, I'm grateful, I made the decision. The difference between those two is not luck, timing, or talent or timing. It's one decision. It's the same thing with you po. Pwedeng this will be the breaking point na dito na magsisimula na magiging topperness ka. Dito na magsisimula na hindi na ikaw yung lumang ikaw. Ikaw na yung bagong ikaw. Now, ang accuracy po natatawa ko dito eh. Parang yung anak kasi tinuturuan ako paano matulog. Sabi ng anak ko, Daddy, you just need to pretend that you're sleeping, then after you'll be sleeping. Kasi pag minsan nag-ano ko na, now, actually, that is the perfect formula for you to get whatever you want in life. Paano yon? Kung paano kayo matulog. Pag matutulog kayo, anong gagawin nyo? Ritual muna. Anong ritual? Pwedeng naliligo ka muna bago matulog. After ligo, magbibihis ka ng pantulog. After, pupunta ka na sa higaan mo. Then, hihiga ka na, doon mong aircon, kumot ka, higa ka sa komportableng unan mo, then, pipikit ka. Then, iisipin mo nang natutulog ka, then, maya't maya, tulog ka.
That is the perfect formula for you to get whatever you want. Kailangan binubuhay mo na siya. Kaya nga, kung top earner kayo, dapat may damit ka na pang top earner. May itsura ka na pang top earner. Amoy na pang top earner. Tulog na pang top earner. Sipag, galaw na pang top earner. Ngayon pa lang, sino ka? Top earner! Regardless anong nangyayari. May pera ka o wala, sino ka? Top earner! May downline ka o wala, sino ka? Top earner! Every single moment, yun ang lagi mong sasabihin. Pag down na down ka, sino ka? Top earner! Pag masayang masaya ka, sino ka? Top earner! Kaya nyo kaya yan sabihin Yes! ng paulit-ulit na nag-i-improve pa yung emotion. Kasi minsan ngayon, habang sinasabi mo yan, may doubt pa eh. Top earner, may may gumaganyan pa sa utak niya eh. Papaniwala ka dyan. Sisira nga yan ang ulo, top earner. Ang konti lang na yung nakakagawa niyan. Maraming papasok. But ikaw pa rin ang may desisyon kung ano yung gusto niyo mangyari. Kaya again, sa lahat ng mangyaring changes sa buhay niyo 5 years from now, ulitin ko it's not about your luck, talent, or timing. It's the one decision na tama na. Ito na ang pagsisimula ng pagbabago. Hindi importante yung past, tapos na yun. Ang bilis ng buhay. Parang ilan lang naman ang maaalala mo. Ako 43 years old na, ilan lang halos maalala ko sa mga nangyari sa buhay ko. Ganun yung kabilis. Life will just flash. Kaya galingan nyo po, gandahan nyo po. Kasi sabi ko nga, bakante po ang upuan ngayon sa MLM industry ng next na magiging pinaka-icon. Yes! Kaya sana, it will be a great privilege kung ang magiging next na uupo sa tronong yon is manggagaling pa rin sa asin. Okay, kaya dito po magkakataas. Good evening po and thank you po. Thank you so much, CSO. Kaya stay put muna mga kapatid kasi mag-picture tayo. CSO, okay lang po ba invite namin? And to all our FTs and Technocrat Legacy officers, kindly be in front para at least po magkakasama tayo na sa picture. Ayan, sa ating mga FTs, founding partners. Ayan. Sa ating sa ating tech, okay lang po kung kakisuyo na din ang picture. Ayan, ay si Kuya Timmy na lang, ayan. So, dun po tayo sa, right side. Ayan guys, para makita kayong lahat, pwede na po kayong tumayo. Yan, para mas volume tayo na nasa picture. Okay, 3, 2, 1. Thank you so much. And patulong na din po kami na mag-stack up ng chairs para po may space tayo sa mga picture takings na gagawin natin. Thank you everyone and happy ascending.